Lahat ay nag-isip na siya ay isang talunan, ngunit nagbukas siya ng mga kapangyarihang SS rank pagkatapos mailipat sa isang paaralang puno ng mga multo at halimaw. Si Haro ay isang nag-iisang binata na dating nagtuturo sa isang Japanese high school, ngunit napakahirap ng kanyang buhay doon dahil ginagawa siyang punching bag at pinapahiya araw-araw. Isang araw, nagpasya siyang magbitiw sa trabaho at nagsimulang maghanap ng ibang paaralan nang irekomenda siya ng isa sa kanyang mga kaibigan para sa isang trabaho bilang guro sa Hayaki Academy. Gayunpaman, ang Hayaki Academy ay hindi ordinaryong paaralan, dahil espesyal itong ginawa para sa mga yaokai o mga nilalang na may kapangyarihan mula sa alamat ng Hapon, na nag-iiwan sa kanya bilang nag-iisang tao sa isang lugar na puno ng nakakatakot na mga halimaw. Sa araw ng kanyang pagpasok, dumating si Haruaki sa isla, puno ng pag-asa sa posibilidad na magsimula muli. Naglalakad siya sa mataong palengke at malapit nang makarating sa akademya kung saan niya makikilala ang punong guro. Pagkatapos siyang bigyan ng klase ng punong guro, at pagkatapos huminga ng malalim, pumasok si Haruaki sa silid-aralan, ngunit nagulat siya nang makita ang silid na puno ng mga mahiwagang hayop at nakamamatay na mga halimaw na narinig lang niya sa mga lumang kwentong katatakutan. Agad na sinubukan ni Haruaki na lumiko, ngunit hinaranggan ng punong guro ang kanyang daan at ipinaliwanag na ang Hayaki Academy ay isang paaralan para sa mga ghoul at espiritu mula sa buong Japan, at ito ang malaking pagkakataon ni Haruaki na magningning bilang guro. Nagtataka si Haruaki kung dapat na lang siyang huminto sa lahat at maging panadero, pero walang pakialam ang punong guro at pinabalik siya sa klase. Agad na nagtago si Haro sa ilalim ng mesa, ngunit isa sa mga ghoul na nagngangalang Makoto ay tinawag siyang duwag at sinubukang tulungan siyang makalabas sa mesa. Nagpasya si Haruaki na tumigil sa pagiging ipal at hinawakan ang kamay ni Makoto para lang sa kanyang damit. Hindi nagtagal, tinawag ng punong guro si Haruaki at binigyan siya ng diksyonaryo ng mga ghoul para matulungan siyang matuto tungkol sa kanyang kakaibang mga estudyante, at isang koleksyon ng mga uniforme. Pagkatapos nito, muling pumasok si Haru sa klase at nagsimula sa pagtawag ng pangalan, habang natututo rin tungkol sa mga ghoul mula sa diksyonaryo ng yakai. Nalaman niya ang tungkol kay Makoto, ang gwapong blonde na patuloy siyang binabalewala, at kay Memkichi, ang kaibigan niya na isang raccoon dog. Biglang pumasok si Hejita sa silid-aralan na may dalang kakaibang regalo para sa kanyang mga kaibigan mula sa Hawaii, ngunit nang malaman niyang tao si Haruaki, sinuntok niya ito at pinabagsak, na nagtulak kay Memkichi na ipaliwanag na ang minamahal na kapatid ni Hejita ay nagpakasal sa isang tao, na nag-iwan sa kanya na medyo mainitin ang ulo at sensitibo. Nang maglaon, nalaman niya mula sa mga estudyante na isang batang babae na nagngangalang Zashiki ay hindi na pumapasok sa akademya mula pa noong taglamig ng unang grado, kaya nagpasya siyang bisitahin ang dorm nito at hikayatin itong sumali sa pagkuha ng larawan ng klase. Pagkatapos ng klase, pupunta si Haruaki sa bahay ni Zashiki, na malapit na sinusundan ni Makoto at Memkichi dahil gusto nilang bantayan ang kanilang guro, sa takot na may itinatagong lihim na masama. Seryosong-seryoso si Haruaki sa pagpapapasok kay Zashiki sa klase dahil hindi niya gustong maulit ito ng grado, ngunit higit sa lahat, isa siyang ghoul ng swerte at ang presensya niya sa silid-aralan ay makakatulong kay Haruaki. Hindi nagtagal ay nakarating sila sa kanyang dorm ngunit nakakandado ang pinto, kaya naman nagboluntaryo si Memkichi na maging espiritu at pumasok sa butas ng susi, ngunit itinapon siya dahil nakakandado ang pinto gamit ang isang spell. Gayunpaman, itinulak ni Haruaki ang pinto ng buong lakas, sinira ito sa isang bagsakan, at nagulat ang dalawang iba pang ghoul. Pagpasok sa isang madilim na silid, nakasalubong nila ang isang giki na babae na sumisigaw sa kanila na tumahimik, dahil abala siya sa pagliligtas sa mundo, ngunit kalaunan ay nalaman nilang ang tinutukoy ni Zashiki ay isang laro lamang, na nagpalinaw sa kanila na iniiwasan niya ang tunay na mundo. Nagmakaawa si Haruaki na bumalik siya sa paaralan dahil ang paaralan ay isang tunay na mundo kung saan marami siyang mararanasang kaligayahan, bukod pa rito, magiging maganda siya sa suot na uniforme ng mandaragat. Kinabukasan, narinig ni Makoto ang pag-uusap ng punong guro at dalawang guro, na si Haruaki ay isang lalaking may kakayahang magpalayas ng mga ghoul na nagmula sa kanyang makapangyarihang mga ninuno na nagawang itaboy ang mga ghoul sa malayong lupain. Ang pamilya ni Haruaki ay nagpapatakbo ng isang dambana sa kalupaan, kaya, para sa mga ghoul, magkakaroon ng positibong impluwensya si Haruaki sa mga mag-aaral.
Kinabukasan, sumali sa kanila si Zashiki, ngunit ikinagulat ni Haruaki na nakasuot siya ng pantalon sa ilalim ng kanyang uniforme ng mandaragat, na ganap na labag sa mga patakaran ng paaralan. Mamaya, kumuha silang lahat ng larawan ng klase kasama si Zashiki at masaya si Haruaki na sa kabila ng mga pagsubok at tagumpay, nagawa pa rin nilang magkaroon ng larawan ng magkakasama. Nasa labas si Haru kasama ang bago niyang mga kaibigan na sina Miki, ang guro na isang sungay na ghoul, at ang tagapayo sa paaralan para uminom. Doon niya nalaman na ang paaralan ay may araw ng pisikal na pagsusuri tuwing taon upang ipadala ang mga mag-aaral para sa check-up. Kinabukasan, hiniling ni Haruaki sa mga estudyante na magpalit ng kanilang sports attire at maghanda para sa pisikal na pagsusuri, at nagsimulang magpanik ang mga ghoul tulad ng mga ordinaryong tao, takot sa karayom ng iniksyon. Pagkatapos kakalmayan ang mga ghoul, paalis na si Haruaki sa klase nang hilingin ni Hadanaka na tumakbo siya sa audio-visual room para tumulong sa pagsusuri sa paningin. Sinusubukan ni Haruaki, na walang alam, na magtanong, ngunit si Hadanaka, na kilala sa kanyang mabilis magalit, ay sumigaw sa kanyang mukha. Pagkatapos ng mahabang araw sa audio-visual room, naglakad pabalik si Haruaki, ngunit kinagat ng ulo ni Hadanaka, nagalit na nagtanong sa kanya na dalhin ang raccoon dog at ang pusa para sa espesyal na pagsusuri. Sa medical room, inilagay ni Miki ang mga hayop sa loob ng kulungan para mabakunahan ni Dr. Takahashi. Hindi nagtagal, sumiklab ang kaguluhan sa loob ng kulungan dahil takot na takot ang mga hayop sa mga iniksyon. Hindi nagtagal, pumasok si Hadanaka at hinawakan siya ni Miki sa kanyang scarf at ikinulong, dahil kailangan din siyang bigyan ng iniksyon si Hadanaka, dahil siya ay isang kamitachi, isang hayop na gumagamit ng matatalim nitong kamay upang maghiwa ng mga bagay. Nang subukan ng doktor na bigyan ng iniksyon si Mankichi, tumalon siya sa ere, na naging sanhi ng pagtusok ng karayom sa ulo ni Haruaki. Natatakot na nagtanong si Haruaki sa doktor kung okay lang siya. Hiniling ng doktor sa kanya na magpaturok ng malaking iniksyon para lang makasigurado. Susunod, napilitang umakyat si Haruaki sa isang higanteng ghoul na nagngangalang Uda upang sukatin ang taas nito. Nagsimula siyang umakyat sa higanti at nakarating sa tainga nito, ngunit tinangay ng malakas na hangin ang paborito niyang libro, na naging dahilan ng pagkawala niya ng balanse. Gayunpaman, si Makoto, na natutulog sa ulo ni Uda, ay nagawang iligtas siya. Sa wakas, nakarating si Haruaki sa ulo ni Uda at sinabi kay Miki na ang higanti ay may taas na 130 metro, na sinira ang record ng malaking estatwa ng Buddha. Pagkatapos ng pagsukat, nang magsimulang bumaba si Haruaki, aksidenteng nagbahing si Uda, na naging sanhi ng pagkasira-sira ng mga bintana ng paaralan. Pero ang matinding pagbahing ay nagresulta sa pagbagsak nina Haruaki at Makoto sa ibabaw ng punong guro at pareho silang nagsimulang magpanik. Nag-alok si Haruaki na bayaran ang basag na bintana, pero hiniling sa kanya ng punong guro na linisin na lang ang swimming pool. Hindi nagtagal, papunta na si Haruaki sa swimming pool kasama ang ilang ghoul mula sa kanyang klase. Pagkarating nila sa lugar, nagulat sila sa nakita nilang sira-sirang kalagayan ng swimming pool, na kailangang ayusin sa halip na linisin. Walang oras na sinayang, sinimulan ni Haruaki at Makoto na alisin ang nakal-alasong tubig, ngunit biglang nahulog sa nakal-alasong pool ang sobrang nasasabik na si Hijita. Nagsimulang magpanik ang lahat at halos mapaihi si Haruaki sa takot, pero buti na lang lumangoy si Hijita. Gayunpaman, nagiging kakaiba at mapaglarong ghoul siya, kaya ibinabalik nila siya sa pool at nagpapatuloy sa pagtatrabaho. Pero biglang sumigaw si Memkichi para humingi ng tulong dahil hinihila siya ng mga swamp ghouls na tinatawag na kappa papasok sa pool para gawing sushi. Lahat sila ay nagtatangkang tulungan siya, ngunit mas malakas ang mga kappa, kaya't inilabas ni Makoto ang kanyang malakas na sipa at nailigtas si Memkichi. Pagkalipas ng ilang sandali, lumabas mula sa pool ang isang nasugatang kapa at binalaan sila na sisipain ng kanyang amo ang kanilang mga puwit. Di nagtagal, lumitaw mula sa pool ang isang malaking ghoul na may katawan ng isda at mukha ng tao. Hinihiling ng ghoul sa kanila na talunin siya kung nais nilang linisin ang pool na ito. Ikinagalit ito ni Tamao, na nagbago sa anyo ng pusa at tumalon sa fish ghoul para kainin ito, ngunit ang ghoul ang kumain sa kanya. Pagkatapos ay tumalon ito para atakehin sila, ngunit hinaranggan ito ni Makoto gamit ang kanyang suntok at hiniling kay Uta na maging higanti at saluhin ang boss ng isda.
Pagkatapos talunin ang boss, hiniling nila sa kanya na sumali sa kanilang biology lab kasama ang mga couples at mag-enjoy ng 3 beses kumain sa isang araw, at masayang pumayag ang boss. Pero biglang napatalon sa sakit ang higanteng si Uta dahil napunta siya sa nakal-alasong tubig at dinagtagal ay bumagsak siya sa iba pang mga ghoul. Ito ang nagdulot ng pagkansela ng paglilinis at pagmamaneho, at nabawasan ang sweldo ni Haruaki dahil sa pagkabigo sa kanyang trabaho. Kinabukasan, inanyayahan ni Miki si Haruaki na sumali sa kanyang klase sa pag-aaral tungkol sa mga ghoul upang matuto tungkol sa yokai. Sumang-ayon si Haruaki dahil tuwang-tuwa siyang mas maunawaan ang kanyang mga estudyante. Pagkaalis niya, tinanong ng ibang guro sina Miki at Hadanaka kung hindi ba sila natatakot sa kapangyarihan ni Haruaki na binanggit ng punong guro. Sabi ni Miki, ang lakas ni Haruaki ay nagiging mahalagang tao siya kaya matalino na panatilihin siyang malapit. Sa silid-aralan, inihayag ni Miki na mag-aaral si Haruaki kasama ang klase 2 hanggang 3 at nawala ng gana ang mga ghoul. Nang humingi si Miki ng takdang aralin at sinabing naiwan niya ito sa dorm, pinabalik siya ni Miki para kunin ito, dahilan para umalis si Hejita sa klase. Sinimulan ni Miki ang aralin sa pagpapaliwanag ng iba't ibang uri ng ghouls tulad ng humanoids, mga hindi nakikita, at mga nakikihalubilo. Sabi niya ang pinakamapanganib ay ang mga gumagamit ng mahika na kayang magdulot ng kaguluhan. Masigasig na nakikinig si Haruaki, nagtataka tungkol sa kapangyarihan ni Makoto, ngunit nahuli siya ni Makoto, ang malas na ghoul, na nakatitig sa kanya at inis na pinukol siya ng ballpen. Ipinaliwanag ni Miki na sina Makoto at Zashiki ay mga gumagamit ng mahika na ang mga kakayahan ay maaaring magdulot ng mga aksidente, kaya mahirap silang kontrolin. Ibinunyag ni Miki na siya ay isang uri ng ghoul na mahilig sa aksyon at nag-alok na ipakita ang kanyang kapangyarihan, ngunit nagpanik ang mga estudyante dahil alam nila ang kanyang kasaysayan, ngunit si Haruaki ay pumalakpak ng nakakahimok. Uminom siya ng alak para ma-activate ang kanyang kakayahan at sinuntok ang pisara na nagpadala ng shockwaves sa silid-aralan. Bumulong si Makoto kay Haruaki na kailangan ni Miki ng alak para sa mahika at minsan ay sinira niya ang kalahati ng paaralan. Nawalan ng kontrol si Miki at nagsimulang maghagis ng mga salamangkang parang ahas. Nang subukang humingi ng tulong ang isang estudyante, sinabuyan ni Miki ng katas ng citrus ang kanilang mga mata. Tumakbo siya patungo kay Haruaki na natigilan dahil hindi sigurado kung paano gagamitin ang kanyang sinasabing kapangyarihan, kaya hinimok siya ni Makoto na subukan ngunit inamin ni Haruaki na hindi niya alam kung paano. Sa kabilang banda, naririnig ni Hatanaka ang kaguluhan habang papunta sa isa pang klase at hindi nagtagal ay nasira ang pinto ng silid-aralan at napadpad si Haruaki sa pasilyo. Tumalon si Miki para habulin siya, handang ihagis siya sa railing, pero sumigaw si Makoto na kung titigil si Haruaki, itatapo ni Zashiki ang kanyang pantalon sa ilalim ng kanyang uniforme ng marinero. Ang pagkahumaling ni Haruaki sa uniforme ay nagdulot ng isang bagay sa loob niya at sumabog ang isang lakas, pinakalma si Miki at iniwang wasak ang silid-aralan. Bumalik ang anak na babae dala ang kanyang takdang aralin at namangha sa sirang-sirang silid-aralan. Kinabukasan, sinundan ni Hejita si Nuyudo, isang matanggol na nagmamakaawa para sa mga tala sa midterm, kaya naman nagalit si Nuyudo dahil ang pag-iyak ni Hejita ay nagpapagaya sa kanya sa kanilang hanggal na guro na si Haruaki. Lumalabas si Haruaki sa likod nila, na nagpagulat sa kanilang dalawa, at sinigawan nila siya dahil sa pagpasok niya na parang sa horror movie. Ipinaliwanag niya na tinutulungan niya si Hatanaka sa paggabay sa mga estudyante upang mapabuti ang komunikasyon. Sinabi ni Hejita at Nuyudo na ang blonde na buhok ni Makoto ay lumalabag sa mga patakaran ng paaralan kaya naman kinilatis ito ni Haruaki ng may nerbyos ngunit hinawakan ni Makoto ang mukha niya at itinapon. Natatakot na nagmamaktol si Haruaki na pwedeng panatilihin ni Makoto ang buhok niya kung nakaestilo ito. Pero narinig ito ni Hatanaka at pinutol ang tumutubong buhok ni Haruaki dahil sa paglabag sa mga patakaran. Pumasok si Zashiki na nagyayabang tungkol sa pagpatay niya ng mga halimaw sa kanyang video game, pero hiniling ni Haruaki sa kanya na tigilan ang pagsusuot ng pantalon sa ilalim ng kanyang palda ng seaman. Sinipa niya ang mukha nito, tinawag siyang creep, pero nang magpatuloy ito, hinayla siya ng isang mummified na pulis na si Yaokai dahil sa hindi naaangkop na komento. Pagkaalis ni Haruaki, nag-alok si Zashiki ng mga gaming console sa mga kaibigan pero tinanggihan sila ni Hatanaka.
Sinabi niya kay Haruaki na ikulong sila sa isang ligtas upang maiwasan ang pagnanakaw ng Mahika, ngunit narinig ito ni Nuyudo at Sashiki at tumakbo sa klase upang magplano at maghiganti. Nalaman nila na kumukuha rin si Hatanaka ng mga telepono mula sa ibang mga ghoul kaya nagplano sila ng pagpasok sa gabi. Nang gabing iyon, sina Hajita, Nuyudo, ang magkapatid na Otaka, at Sashiki ay palihim na pumasok sa opisina, ngunit nang makita nila ang mga anino ay sumigaw sila sa pag-aakalang nahuli sila, ngunit si Haruaki lang pala ang nagkamali sa kanila na magnanakaw. Inaalok niyang buksan ang ligtas at ibalik ang kanilang kita, ngunit habang binubuksan niya ito, isang mahiwagang hola ang nagkukulong sa kanila. Lumabas sina Miki at Hatanaka, na nagpapakitang isang patibong ito para mahuli ang mga lumalabag sa batas at si Haruaki ay bahagi rin ng plano. Ang magkapatid na Otaka, ang Diyos ng hangin at kulog, ay nagdala ng bagyo na Sumire sa kulungan at hinabol sila ng mga guro sa mga pasilyo. Binigyan ni Hatanaka si Miki ng alak na nagpalakas sa kanyang kapangyarihan, ngunit naghagis ng kidlat ang Diyos ng kulog, na hindi tinamaan si Miki ngunit nagliyab sa jacket ni Haruaki at nagpanik si Haruaki na pinindot ang fire alarm. Tumigil ang kaguluhan nang mapagtanto nilang nagkaroon ng hindi pagkakaunawaan kung saan akala ng mga guro ay midterm papers ang hinahabol ng mga estudyante at hindi ang kanilang mga nakamit. Ibinabalik ni Hatanaka ang mga aparato upang maiwasan ang karagdagang gulo, ngunit nag-trigger ang alarma ni Haruaki ng mga bumbero na ngayon ay nakapalibot sa campus at hindi magtatagal ay tumunog ang mga sirena habang nagkakalat ang mga ghoul upang iligtas ang kanilang mga sarili. Kinabukasan, sinabi ni Haruaki sa kanyang mga estudyante na i-interviewin siya ng palabas sa telebisyon ng Yakai na tinatawag na Ghoul Memoirs na nagpaplanong gumawa ng dokumentaryo tungkol sa kanya. Sinabi sa kanya ng mga estudyante na masamang ideya iyon dahil siya ay isang duwag na may fetish sa uniforme, at ikinagulat ito ni Haruaki, na nag-isip na dapat na siyang sumuko. Pero pinigilan siya ng mga ghoul na gawin iyon, sinasabing tutulungan nila siyang maging pinakamahusay na guro para hindi siya mapahiya. Pagkalipas ng ilang sandali, nagpakilala kay Haruaki ang isang butterfly ghoul at ang kanyang nakakatakot na katulong, sinasabing galing sila sa palabas sa telebisyon at i-interviewin siya ngayon. Dinala sila ni Haruaki sa kanyang klase para ipakilala ang kanyang nasasabik na mga estudyante na handang-handa ng magkaroon ng debo sa telebisyon. Nakatayo si Haruaki sa tabi ng kanyang mesa para magturo pero nagulat siya nang mapagtanto niyang ang dala niya ay ang kanyang koleksyon ng mga uniforme sa halip na ang aklat-aralin para sa klase. Sinusubukan niyang kumalma, pero muli niyang binangga ang kanyang katawan sa loob ng itim na pisara dahil sa takot, at si Hatanaka mula sa kabilang klase ay nagtanong kung anong problema niya. Pagkatapos ng klase, hiniling ng butterfly ghoul kay Haruaki na gabayan siya sa susunod na klase para i-record ito para sa dokumentaryo. Ang susunod na klase ay kay Hatanaka kung saan magpa-practice ang mga ghoul ng tunay na pananakot at sasali rin si Haruaki. Binuksan ni Hatanaka ang isang walang laman na silid-aralan at ipinakita na ito ay patungo sa Honshu, ang walang laman na shopping district kung saan nila dapat subukan ang kanilang mga kasanayan. Ngunit itinuturo ng isang ghoul na nagngangalang Yudegawa na hindi angkop na takutan si Haruaki dahil siya ay isang loner na walang kaibigan, kaya hindi mabilis kakalat ang balita tungkol sa pagtakot, kaya naman inihayag ni Hatanaka na hindi dapat takutan ang mga matatanda, bata, may sakit, at buntis. Malapit nang magsimula ang pagsasanay at pinakiusapan sina Yudegawa at Nuyudo na mauna. Hindi nagtagal, nakasalubong nila ang dalawang pangit na lalaki na nag-uusap ng masama tungkol sa kanilang mga kasintahan, kaya nagpasya ang dalawa na gawin silang target. Nilapitan ni Yudegawa ang mga batang lalaki bilang isang nawawalang batang babae na humihingi ng direksyon at hindi nagtagal ay naging isang nakakatakot na kalansay, na nagpagulat sa kanila ng husto. Pagkatapos ay hinaranggan ni Nuyudo ang kanilang daan at tinakot sila gamit ang kanyang isang mata. Susunod na magtatanghal ay sina Mujina at Hajita at bigla nilang nakita ang isang babae na may afro cut, kaya nagpasya silang takutin siya ngunit pagkakita pa lang nila, binato ng babae ng isang buong asin sa mukha ni Hajita. Ang babae ay talagang isang manghuhuli ng masamang espiritu na inupahan ng dalawang mag-aaral sa high school at hindi nagtagal ay sinimulan niyang habulin ang dalawa gamit ang kanyang palako upang palayasin ang masamang espiritu sa kanila. Mamaya, ikinuwento ng dalawa kay Hatanaka ang buong insidente at sinabi sa kanya na itinali muna nila ito sa isang puno.
Susunod ay ang pusa na si Akasam at ang cute na raccoon na si Memkichi. Hindi nagtagal, nakasalubong nila ang dalawang dalagita sa high school at si Akasam ay naging kuting na nakatawag pansin sa mga dalagita. Si Memkichi ay nagiging raccoon dog ngunit sa halip na manakot, nagiging magkaibigan sila ng dalawa sa mga mag-aaral sa high school. Nagpasya si Hatanaka na sina Makoto at Haruaki naman ang ipadala sa pagkakataong ito at tuwang-tuwa si Haruaki. Sa kanilang paglalakbay, sinabi ni Makoto sa kanya na hindi na siya gaanong nawawala ng mahika dahil nahihirapan siyang kontrolin ang kanyang isip. Hinihiling ni Haruaki sa kanya na huwag mag-alala dahil kung may mangyaring mali, gagamitin niya ang mahika ni Makoto gamit ang kanyang kapangyarihan. Naghanda si Makoto na gamitin ang kanyang kapangyarihan sa isang lalaki na may aso ngunit nagwala ang kanyang kapangyarihan at ang aso ay nagwala at nagsimulang habulin si Haruaki. Ang mahirap na si Haruaki ay kinagat ng aso at kasabay nito ay nabangga ng bisikleta, na nagdulot sa kanya na mabitay ng baligtad habang dumadaloy ang dugo mula sa kanyang ilong. Tinatanong siya ni Hatanaka kung okay lang siya at mapait na sinasabi ni Haruaki sa kanya na kumuha ng isa pang salamin kung sa tingin niya ay okay lang si Haruaki. Pinayuhan sila ni Hatanaka na takutin ang mga tao ng mapayapa at biglang tinanggal ni Makoto ang damit ng dalawa, na nagpatakot sa isang mahirap na babae. Pabalik sa klase, nagpasalamat ang direktor kay Haruaki sa kanyang oras, ngunit hindi kumbinsido ang mga estudyante at sigurado silang na-film si Haruaki habang nagpapahiya sa sarili, kaya nagplano sila upang tulungan siya. Mamaya, habang nagbibigay ng huling panayam si Haruaki, dumating si Hijita kasama ang iba pang lalaki, nakasuot bilang masasamang lalaki, at ipinaliwanag ni Mankichi kay Makoto na sina Hijita at ang iba ay gumaganap bilang mga kontrabida upang bigyang diin ang kakayahan ni Haruaki. Hindi nagtagal, sinimulan na nila ang kanilang pagtatanghal at tinali ang isang grupo ng mga estudyante sa isang poste, na nagtulak kay Haruaki na pag-alitan sila, ngunit hiniling ni Makoto sa kanya na magpakalalaki at gumamit ng mas maraming puwersa. Sa wakas, nagawa ni Haruaki na gamitin ang kanyang malalim na boses at umatras ang mga bad boy, na nagbigay ng magandang eksena para sa crew ng TV. Pagkatapos ay inihayag ng direktor na magpapatuloy silang kunan ang mga aktibidad sa club, ngunit biglang may isang marshmallow ghoul na nagsimulang mahulog mula sa rehas at tumakbo si Haruaki upang iligtas siya, ngunit pagkakagawa niya nito, nagsimula rin siyang mahulog, ngunit sa kabutihang palad, nasalo siya ng kanyang mga minamahal na estudyante sa kalagitnaan, at pinagalitan siya ni Makoto dahil sa pagiging tanga niya. Mamaya, hinayla sila ng assistant director, na isang malaking lalaki. Pagkatapos ng pagkuha, ipinalabas ang dokumentaryo at masaya si Haruaki, ngunit pakiramdam pa rin ng kanyang mga estudyante na may mali. Pagkalipas ng ilang sandali, nakatanggap si Haruaki ng tawag mula sa kanyang kamag-anak na humihiling sa kanya na bisitahin ang Osaka at pumayag si Haruaki, habang ang tatlong ghoul na nakarinig sa kanya ay labis na natuwa dahil lihim silang sasama sa kanya sa kalupaan. Kinabukasan, nakarating sa Osaka sina Makoto, Mankichi, Hijita, at Zashiki upang bisitahin si Haruaki. Habang kumakain sila ng tanghalian sa isang restaurant, itinuro ni Mankichi na hindi pa bumabalik si Zashiki mula sa palikuran. Hindi nagtagal ay lumabas si Zashiki, ngunit sinundan siya ng dalawang lalaking nanliligaw sa kanya, kaya humingi siya ng tulong sa mga lalaki. Hiniling ni Makoto kay Hijita na kumilos at tulungan ang kanilang kaibigan, ngunit bago pa man siya makakilos, biglang lumitaw mula sa wala ang isang lalaking kamukhang kamukha ng kanilang guro at pinagsabihan ang mga stalker. Mukhang si Haruaki ang lalaking iyon, pero medyo marangal ang suot niyang damit na may salaming pang-araw, pero biglang tumakbo si Haruaki patungo kay Makoto at niyakap siya sa baywang, na ikinagulat niya. Mamaya, nalaman nila na si Haruaki ay may kambal na nagngangalang Amoki, at magkaiba sila. Sumakay sila sa kotse para pumunta sa bahay ni Haruaki at para makasigurado ng upuan, ginawa nilang putikang shake si Hijita. Hindi nagtagal, nakarating na sila sa bahay ng pamilya ni Haruaki. Sinabi ni Abe Shrine at Haruaki kay Makoto na naipaliwanag na niya ang lahat sa kanyang ina, dahil si Makoto lang ang nakakaalam tungkol sa shrine. Biglang may isang lalaking nakasuot ng kimono, na kamag-anak ni Haruaki, na tumatakbo para salubungin siya, pero sinipa siya ni Haruaki sa tiyan para hindi niya masabi ang lihim ng dambana. Nang tanungin ng mga gulang tungkol sa mahirap na lalaking nakahandusay sa lupa,
Sumagot si Haruaki na isa lamang itong nakagapos na espiritu. Hinihiling din ni Haruaki sa kanyang ina na itago sa mga ghoul ang katotohanang nagpapatakbo sila ng dambana. Sa loob, magkakasama silang nakaupo at natutuwa ang nanay ni Haruaki na makita ang mga kaibigan ng kanyang anak. Sinabi niya sa kanila ang mga nakakatawang kalokohan at mga alaala noong bata pa si Haruaki. Pero maya-maya ay pumasok si Amo at sinimulang insultuhan ang kanyang kapatid dahil sa pagiging babong guro nito, at nang pag-alitan siya ng kanyang ina, hiniling niya rito na manood ng paborito nitong palabas sa telebisyon. Pagkatapos nito, itinapon niya ang mga ghoul palabas ng bahay, sinasabing hindi maaaring manatili ang kanyang kapatid kasama ang isang grupo ng mga multo, at ipapaalas niya ito sa trabaho. Binalaan niya ang mga ghoul na lumayo sa kanyang kapatid. Nang tanungin ni Haruaki si Amo kung bakit siya hindi mapakali sa mga ghoul, sumagot siya na hindi niya gustong mamuhay ang kanyang kapatid kasama ang isang grupo ng mga kakaibang nilalang. Nang marinig ang masamang sinasabi tungkol sa kanila, nilampasan ni Hajita ang pinto at hiniling kay Amo na kalimutan ang pagiging komplikado ng kanyang kapatid, ngunit nang makita si Hajita sa anyong ghoul, natakot si Amo at nawala ng malay. Mamaya, humingi ng paumanhin sa kanila ang ina ni Haruaki at hiniling sa kanila na sumali sa taunang pagdiriwang ng dambana at tulungan sila sa mga tindahan. Hindi nagtagal, nakarating sila sa lugar at nagulat sa dami ng mga tindahan. Iminumungkahi ni Haruaki na tumulong ang mga ghoul sa mga tindahan ng laro at agad silang sumang-ayon. Pagkatapos magtayo ng ilang tindahan ng laro, nagsimulang mapaglarong asari ng mga ghoul si Haruaki, kung saan gumawa si Makoto ng diagram sa kanyang damit na parang target at muntik ng tamaan ni Hajita ang kanyang tiyan ng mga bolang putik. Binalaan sila ni Haruaki na manatiling mababa ang kanilang sarili at iwasang mahuli ng mga tao. Sa gabi nagsisimula ang mga pagdiriwang at sina Haruaki, Amo, at Makoto ay nasa tindahan ng water balloon. Inalok ni Haruaki na bumili ng makakain. Pagkaalis niya, sinabi ni Amo kay Makoto na wala siyang kapangyarihan sa pagpapalayas, na ginagawang ang kanyang kapatid na lalaki na lang ang may kapangyarihan ng mga ninuno. Ipinaliwanag niya na noong bata pa siya, hiniling sa kanya ng kanilang ama na huwag buksan ang isang pinto kung saan in-exercise at nakulong ang isang malakas na ghoul na kumukuha ng kaluluwa. Pero aksidenteng binuksan ng kanilang ama ang pinto at agad lumabas ang mangganguo ng kaluluwa. Malapit nang nakawin ng ghoul ang kaluluwa ng kanilang ama ngunit hindi sinasadyang nailigtas sila ni Haruaki gamit ang kanyang kapangyarihang mahika. Nang tanungin ni Makoto kung bakit hindi nila sinabi kay Haruaki ang tungkol sa kanyang mahiwagang kapangyarihan, isiniwalat ni Amo na noong malapit na silang magsalita, itinapon na ni Haruaki ang lahat ng multo gamit ang kanyang malakas na kapangyarihan, kaya binigyan nila siya ng kwintas na perlas upang supulan ang kapangyarihang iyon. Nang ipahayag ni Amo ang kanyang takot para sa kapakanan ng kanyang kapatid, siniguro ni Makoto sa kanya na aalagaan niya si Haruaki kung magiging masama ang sitwasyon, dahil hindi gaanong naaapektuhan ng kanyang kapangyarihan si Makoto. Hinihiling niya kay Amo na magtiwala sa kanyang kapatid na isang mahusay na guro. Nang marinig ni Haruaki ang pag-uusap, tumakbo siya para yakapin si Haruaki sa sobrang saya at nilunod siya sa pool. Nang makita silang naglalakad, tahimik na nagdasal si Amo para sa ikabubuti ng kanyang kapatid. Kinabukasan, nasa istasyon na ang mga ghoul handang umalis kasama si Haruaki, at hiniling ni Amo kay Makoto na alagaan ang kanyang kapatid. Kinabukasan ay sports day ng Ghoul School, at idineklara itong bukas ng punong guro. Ang kakaibang tao na may maskara ay nagpahayag na ang klase na huling darating ay papualan at ang sahod ng kanilang homeroom teacher ay babawasan. Idinagdag niya na ang guro ng klase ng mga talunan ay mapipilitang magsuot ng pulang panloob at magturo, na nagiging dahilan upang magprotesta si Haruaki para sa kanyang karapatang pantao. Si Haruaki ang binigyan ng gawain na mangolekta at mag-check ng mga papel ng tanong para sa scavenger hunt relay, at mula sa kanyang klase ay sasali sina Maizuko, Zashiki, at Hajita. Hindi nagtagal, nagsimula ang scavenger hunt relay, at biglang nagbago ang isang maliit na Minkichi at naging isang malaking lalaking may malalaking kalamnan sa tiyan at malalakas na binti, at siya ang unang nakarating sa kahon na may mga tanong. Pagkakita sa tanong, tumakbo si Minkichi patungo sa kanyang klase at binuhat si Makoto sa kanyang mga bisig, na nagpapakitang may pinakamatalik siyang kaibigan bilang kanyang tanong, kaya naman isinasama niya ang kanyang pinakamatalik na kaibigang si Makoto.
Pagkatapos ay ipinasa niya ang baton kay Zashiki na tumakbo ng mabilis at sinagot ang tanong nito, na nagpapakita na kailangan niyang makuha ang espada ng hari ng mga dragon. Nang makita ito, binago niya ang direksyon niya at tumakbo upang dalhin ang espada. Samantala, desperadong naghihintay si Hijita sa kanyang pagbabalik, at di nagtagal ay narinig niya si Zashiki na tinatawag ang kanyang pangalan, sinasabing dala na niya ang espada ng hari. Inabot niya ang espada kay Hijita, sinasabing nasa kanyang dormitoryo ito dahil minsan niya itong nakuha sa dragon ngunit nakalimutang ibalik. Hindi nagtagal, binunot ni Hijita ang kanyang tanong ngunit napagtanto niyang mahirap ito dahil kailangan niyang pumili ng kaklase na lihim niyang kinamumuhian. Pinag-iisipan niya ang maraming opsyon tulad ng pagpili kay Zashiki dahil hindi naman ito magagalit dahil siya ang kanyang childhood sweetheart, pero naguguluhan siya sa huli. Napagtanto na lahat ng kanyang mga kaklase ay kahanga-hanga. Kaya nakita niya ang isang lukot na tanong sa kamay ni Minkichi at hiniling sa kanya na ipahiram ito, at maluwag palad naman siyang pumayag. Ang tanong sa pagkakataong ito ay tungkol sa crush ni Hijita, at tumakbo siya papuntang palikuran para kunin si Mek ito at sumugod sa finish line para makuha ang unang premyo. Pagkatapos ng karera, mahigpit na niyakap ni Haruaki si Hijita, at nang hilingin ni Mek ito kay Hijita na ipakita ang kanyang tanong, napagtanto niya na nagkamali siya sa pagbasa nito. Nang makita ni Mek ito na binabanggit sa tanong ang isang lihim na paghanga at siya ang pinili ni Hijita, naging awkward ang sitwasyon sa pagitan nilang dalawa, kung saan desperadong nagmamakaawa si Hijita na nagkaroon ng hindi pagkakaunawaan. Nang hihingal na sinabi ni Mek ito kay Hijita na gusto niyang manatiling kaibigan niya, at halos mamatay si Hijita sa kahihiyan. Susunod ay ang labanan sa pagbato ng Mandaroga kung saan natamaan si Haruaki ng isa, ngunit mabilis na nakabawi ng hilingin sa kanya ng kanyang mga mahal na estudyante na suriin ang kanilang mga koponan para sa labanan sa kabayo. Malapit nang magsimula ang labanan sa kabayo at ang mga kalahok ay inaasahang kukunin ang mga headband ng ibang kalahok. Nagpasya silang sundin ang plano ni Haruaki at ayon doon, si Uda ay naging higanti at itinago ang mga kalahok sa kanyang bibig, habang ang mga mabilis tulad ni Namekitu, Akim, at Minkichi ay nagbibigay ng hirap sa iba. Si Minkichi ay nagiging mahabang kamay na kasangkapan at kinuha ang lahat ng headband sa isang bagsakan at sa huli ay napaupo sa kanyang puwit, malayo sa kanyang kabayong si Makoto, na nagresulta sa kanyang pagkadiskwalipika. Hindi nagtagal, nagkaroon ng away sa pagitan ng iba para makuha ang mga headband mula kay Minkichi, ngunit nagawa naman ng iba pang estudyante ni Haruaki tulad ng tagahula ng hinaharap na si Kirashi na makuha muli ang mga ito. Ngunit habang nagdiriwang si Haruaki, ang koponan ni Nuyudo ay napapaligiran ng iba pang mga klase, ngunit nakatulong sa kanila ang Magic Mud Swamps ni Hijita, ngunit biglang sumali si Meita at naging sirena, dinala ang kanyang mga kasamahan sa kalangitan. Ang biglang paglipad ay nagkasakit kay Hijita, ngunit tinulungan sila ni Yutagawa sa kanyang mga kakayahan at sa wakas ay sumalakay ang klase 2 hanggang 3. Hinihiling ni Meita kay Hijita na gamitin ang kanyang palayan ng putik para mawala ang iba pang mga ghoul sa kanilang likuran, ngunit nagkasakit si Hijita at nasuka sa kay Meita, na nagdulot sa kanyang pagkalunod sa isang palayan. Pagkatapos ng maraming pagkatalo, ang koponan ni Uda at Nuyudo, dahil natanggal na ang lahat mula sa klase 2 hanggang 3. Nagsimulang magdiwang sina Haranaka at Miki sa pagkatalo ng klase, ngunit pinaalalahanan sila ng punong guro na mayroon pa ring koponan ni Zashiki ang klase ni Haruaki. Lumabas na pinayuhan siya ni Haruaki na maging hindi nakikita at kumuha ng maraming headbands, at nang marinig ito, napagtanto ng punong guro na may talento si Haruaki sa pag-oorganisa ng mga ghoul at pag-uutos sa kanila na sumunod. Salamat kay Zashiki, pumangatlo ang klase ni Haruaki at hindi nagtagal ay hiniling ni Hadanaka sa kanya na dalhin ang mga kagamitang pang-sports mula sa sports room at sinamahan siya ni Makoto upang tumulong. Habang inililipat nila ang mga troso, aksidenteng natisod ang isang ghoul sa isang tumpok ng troso, natamba ang hagdan ni Haruaki, at nagdulot ng pagbagsak niya sa sahig. Pero biglang malapit nang mahulog ang mga troso kay Haro, nang biglang tumalon si Makoto para iligtas siya at itinulak siya sa ligtas na lugar, pero hindi ginamit ni Makoto ang kanyang mahika at natisod sa isang troso, na nahulog sa kanya at halos hindi na siya makagalaw. Sa sandaling marinig ni Hadanaka ang kaguluhan, binago niya ang kanyang mga braso upang putulin ang troso at iligtas si Makoto,
ngunit napansin niya na humihikbi si Haruaki sa kawalan ng pag-asa. Upang iligtas si Makoto, pinuno ni Haruaki ang sarili ng isang malakas na enerhiya at siya lamang ang nag-alis ng mga troso at tumakbo patungo sa medical room kasama si Makoto. Sabi ng doktor, sprain si Makoto at gagaling siya agad pero hindi siya makakasali sa sports day ngayon. Nagsimulang humagulgol ang mga kaklase niya at si Hajita ay naging parang likidong slime dahil sa pagkabigla habang si Minkichi naman ay kumapit kay Meketo at patuloy na umiyak. Sinigurado ni Makoto sa kanila na hindi naman malaking bagay iyon kaya dapat natigilan na nila ang kanilang kakaibang pag-uugali. Ang susunod na kompetisyon ay kung saan pipili ang bawat klase ng kinatawan ng isang hayop, isang walang buhay na bagay, at isang humanoid na ghoul, at ang tatlo ay sasali sa isang obstacle relay race. Pero si Meketo ang tumatakbo sa karera, pero hiniling ni Haruaki sa kanya na huwag sumali. Hindi nagtagal, nagsimulang maghanda ang lahat para sa huling laban at hindi nagtagal ay nagsimula na ang karera kung saan nakilahok ang pusa mula sa klase ni Haruaki. Nakarating siya sa unang balakid, na isang balance beam na parang troso, ngunit nang malaman ng pusa na nasaktan ito si Meketo noon, ginamit niya ang kanyang mahabang kuko para punatin ito. Susunod na hadlang ay ang paraiso ng mga laruan, ngunit ipinikit ng pusa ang kanyang mga mata upang maiwasan ang tukso at tumakbo ng buong bilis at ipinasa ang baton sa maltong nakabalot sa silk sheet. Ang seda ay mabilis na tumatakbo patungo sa finish line, ngunit nakaharap siya sa hadlang ng hangin. Inilabas niya ang espesyal na pampasabog ng Science Club at tinalo ang mga wind ghoul. Ibinigay niya ang lasso kay Haruaki, na nagdesisyong palitan si Meketo, ngunit kailangan niyang tumawid sa 1,000 palapag na vaulting box. Lahat ay nag-iisip na ito na ang katapusan ni Haruaki, ngunit ipinapakita ni Meketo sa kanila ang kapangyarihan ni Haruaki. Natatakot ang iba na baka masaktan din ang mga ghoul, pero gusto pa rin nilang subukan para matulungan ang kanilang guro. Lahat ay nagtakbuhan para kunin ang kanilang mga posisyon at tulungan si Haruaki habang lumitaw ang punong guro sa likod ni Meketo at tinanong kung balak niyang gamitin ang kapangyarihan ni Haruaki sa pagpapalayas. Lumitaw ang mga estudyante sa harap ni Haruaki suot ang paborito niyang koleksyon ng uniforme at nagtawanan ang buong palaruan, ngunit hinikayat siya ng kanyang mga estudyante na gawin ang kanyang makakaya. Kaya kinuha ni Haruaki ang kanyang posisyon at ikinagulat ng lahat ay umakyat siya sa vault sa buong bilis, ginamit ang kanyang kapangyarihan at tumalon sa kabilang panig at lahat ay nagtingin sa kanya ng may paghanga. Nagawa ni Haruaki na tumawid sa vault at pagkatapos ay nalampasan niya ang lahat ng iba pang mga hadlang at sa wakas ay nalampasan niya ang nangungunang karera ng walang humpay na lakas at nanalo sa karera. Pagkatapos, tumatakbo siya patungo sa kanyang mga estudyante na nakasuot ng uniforme at kinukunan sila ng larawan, sinasabing siya ay nagagalak. Sinabi ni Meketo sa pervert na bumalik sa lupa kung hindi ay tatawagan niya ang pulis. Nanalo ang klase ni Haruaki, pero pinasuot pa rin nila si Haruaki ng pulang underwear dahil pinahiya niya sila sa harap ng buong paaralan at nagreklamo ang mga magulang na pervert siya na obsesyon sa mga uniforme. Malapit na ang kaarawan ni Meketo at nagsimula na siyang makatanggap ng mga regalo dahil siya ang sikat. Hindi nagtagal ay pumasok si Haruaki sa silid-aralan at hiniling sa lahat na umupo, ngunit itinuro ni Minkichi na siya ang doppelganger ni Haruaki. Kinailan ni Meketo ang peking Haruaki sa kanyang kurbata at kasama sina Hajita at Zashiki. Sa labas ng silid-aralan, tinanong ni Meketo kung bakit siya napunta sa isla at kung bakit patuloy siyang nagiging walang pag-asang kapatid na nagmamahal. Ibinunyag ni ama na ikinulong niya si Haruaki sa isang palikuran at ngayon ay nais niyang maging si Haruaki sa loob ng isang araw upang makita kung nagampanan niya ng maayos ang kanyang mga tungkulin bilang guro, kaya nagpa siya ang iba na tulungan siya. Sinabi ni Makoto sa kanyang mga kaklase na nawala ang alaala ni Haruaki at nagdulot din ito ng pagbabago sa kanyang pagkatao. Pero biglang pumasok si Yudagawa sa silid-aralan, humihingi ng paumanhin sa pagiging huli dahil nagligtas siya ng kuting. Biglang naging kalansay siya at bumagsak si ama dahil hindi niya kayang harapin ang mga ghoul at halos hindi na makatayo. Sinusubukan ng mga estudyante ang kanilang makakaya upang maibalik ang alaala ni Haruaki dahil bukod kay Meketo at sa kanyang mga kaibigan, walang ibang nakakaalam na si ama ay nagpapanggap na kanyang kapatid. Ipinakita nila sa kanya ang uniforme ng mandaragat, pero walang pakialam si ama. Mamaya, dumating si Yenagade na may dalang gamot para tulungan si Haruaki,
pero walang silbi pala ito. Pagkatapos mapupulan si Yanagade, tinanong ni Makoto si ama kung nasanay na ba siya sa mga ghoul ngayon, pero takot pa rin si ama sa mga hindi humanoid. Biglang nakarinig sila ng malakas na kalabog at nalaman nilang si Koizumi, isang ghoul na mahaba ang leeg, ay natisod. Mabilis na binuhat ni ama si Koizumi para dalhin sa medical room, na nagpagulo sa isip nito. Natisod at nahulog naman si ama, at muling nawala ng malay. Nagising siya sa medical room habang umiiyak ang mga estudyante at nag-aalalang nakatingin sa kanya. Napagtanto ni ama na lahat ay nagmamalasakit sa kanyang kapatid at ginagawa nila ang kanilang makakaya upang matulungan siyang gumaling agad. Kaya sinabi niya kay Makoto na babalik siya sa Osaka at dapat nitong panatilihing lihim ang insidenteng ito kay Haruaki. Mamaya, sinagip ni Makoto si Haruaki mula sa palikuran at sinipa-sipa siya dahil pervert na naman siya. Papunta si Haruaki sa klase habang iniisip kung bakit siya nakulong sa palikuran. Nang makasalubong niya si Mama Yama at malaman na balak nitong bigyan ng regalo si Makoto sa kaarawan nito ngunit medyo nahihiya siya, si Yan Agata, na nakikinig sa kanilang pag-uusap, ay nag-alok na ibigay kay Mama Yama ang kanyang customized perfume na makakatulong sa kanyang maging matapang at kaakit-akit. Sinabuyan niya ng kaunti ang dalawang magkasama. Pagkalipas ng ilang sandali nang lumitaw si Hejita sa pasilyo, nag-ulo ng amoy ang utak niya at tumakbo siya patungo kay Mama Yama. Hinawakan ang kamay nito at nagtapat sa kanya ng may matigas na mga mata. Di nagtagal, nagsimula na ring magtapat ang lahat kay Mama Yama. Nagsimulang tumakbo si Haruaki para iligtas ang kanyang buhay at ipinaliwanag ni Yan Agata na ang pabango ay may epektong nakakaakit ng mga lalaking ghoul. Si Naiyudo, na walang ilong at hindi naaapektuhan ng pabango, ay nag-alok na gumawa ng kurtina para tulungan sila, ngunit bigla silang napunta sa dulo ng pasilyo. Tinawagan ni Haruaki si Makoto para tulungan sila, kaya bigla siyang lumitaw at sinipa ang mga estudyante, tinatanong kung bakit sila kumikilos na parang mga zombie na in love. Ginagamit niya ang kanyang mahika ngunit nagresulta ito sa pagpunit ng damit ng mga lalaki, na nagiging pervert ang buong paaralan. Nagsimula na naman silang tumakbo, pero sa pagkakataong ito, hiniling ni Haruaki sa mga marshmallow na dalhin ang kulungan ng tubig ng boss ng swimming pool sa bakuran. Pinakiusapan niya si Makoto na buhatin si Mama Yama at tumalon sa tubig, at sinunod naman ng gwapong si Makoto ang mga utos. Sa sandaling mawala ang amoy ng pabango, bumabalik sa normal ang lahat, nahihiya na hubad sila sa bakuran. Mamaya, tinanong ni Makoto si Mama Yama kung okay lang siya at nagpasalamat siya kay Makoto sa paghiram ng panyo nito noong isang araw at binigyan niya ito ng panyong may print na tanuki. Pero nang buksan ito ni Makoto, lumabas na damit panloob ito at nang makita ito ng lahat, nagwala sila. Sumisigaw na ngayon ang anibersaryo ng damit panloob ni Makoto. Humihingi ng paumanhin si Mama Yama at sinasabing nagkaroon ng pagbabago sa posisyon, dahil ang seksyon ng panloob na damit ay katabilang ng seksyon ng panyo sa department store. Magalang na ibinalik ito ni Makoto at tumakbo upang patayin ang kanyang mga pervert na kaibigan na patuloy pa ring nanunuya sa kanya. Sa gabi, nag-ayos ang mga estudyante ng paliguan sa onsen dahil naputol ang supply ng tubig sa mga dorm. Sa lugar ng mga babae, nag-uusap ang mga dalagita tungkol sa kanilang gusto sa lalaki at tinanong ni Mama Yama si Zashiki tungkol sa gusto ni Makoto. Sa kabilang banda, abala naman ang mga lalaki sa pag-uusap tungkol sa mga bagay na panglalaki. Pagkalabas nila, nagkaroon ng nakakailang na katahimikan habang tinitingnan ng mga lalaki ang mga babae na parang sinundan nila ang mga ito hanggang sa impyerno. Habang hinahabol ni Nuyudo si Yutagawa dahil narinig niya na gusto siya nito, buong Hyakki Island ay nagkakagulo sa balita ng isang kidnapper ng hayop na ghoul na kumidnap sa mga hayop, ngunit ibinabalik ang mga ito pagkatapos gupitan ang buhok. Nag-uusap si Haruaki, na nag-aalala, at si Miki nang tanungin siya ni Makoto kung nakita niya si Mankichi. Itinuturo ni Miki kung bakit nasa labas ng klase si Makoto gayong si Hadanaka ang dapat nagtuturo sa kanila. Ang iba naman ay biglang pumasok sa staff room at sinabing hindi dumating si Hot Uncle sa klase at nawawala rin ang iba pang mga animal ghouls. Kinumpirma ang kanilang pinakamasamang takot. Tumalon sina Haruaki at Makoto mula sa bintana upang ibalik ang kanilang mga kaibigan at guro habang ipinagbigay alam ni Nuyudo sa pulisya. Sa kabilang banda, napagtanto ni Hadanaka, Mankichi, at ng pusa na nakakulong sila sa hola kasama ang iba pang hayop sa paligid nila.
Hindi nagtagal, lumitaw ang isang ghoul na hugis uwak at nagpakilala bilang pangalawang kapitan ng Karaso Gang. Nakita ng pinuno ng gang sa kanyang kamera na papunta na ang mga kaibigan ng ghoul para iligtas sila, at nagkaroon siya ng plano. Nagpadala siya ng malaking grupo ng mga babae patungo kay Mickey, na takot sa mga babae dahil may 5 siyang nakatatandang kapatid na babae na nagmamando sa kanya, at nakaapekto ito sa kanyang pakikipag-date. Hindi nagtagal, sumama ang mga babae kay Mickey, iniwan siyang nag-iisa. Samantala, hinahanap ni Makoto sina Haru at Mickey ng daan-daang clone ni Haruaki ang nagsimulang yamakap sa kanya, na nagpapagtanto sa kanya na siya ay nakulong. Habang nakarating ang tunay na Haruaki sa isang convenience store, halos mapaihi siya nang makita niyang may 2 estudyante sa high school na nakaupo sa harap nito. Hiniling sa kanya ng marshmallow na magpakalalaki at harapin sila dahil kung uurong siya, magiging masamang guro siya. Nang marinig ito, hinarap ni Haruaki ang mga salarin, ngunit sinimulan nila siyang bulihin. Natakot si Haruaki at nagamit niya ang kanyang kapangyarihan, nagpadala ng shockwaves at sinira ang spell na ginawa ng pinuno ng gang. Sa loob, handa na ang mga masasamang loob sa kanilang mga gunting upang ahitin ang mga hayop na ghoul at ibenta ang kanilang balahibo sa halagang libu-libong dolyar. Nang makita ng sekretarya ng kidnapper ang kapangyarihan ni Haruaki sa pamamagitan ng CCTV nito, napagtanto niya na si Haruaki ang taong matagal na niyang hinahanap. Tumitaw sa harap ni Haruaki ang kalihim ng kidnapper at tinanong kung anong mahika ang ginagamit niya para basagin ang spell ni Karaso Tengo. Upang itago ang kanyang pagkakakilanlan, nagsinungaling si Haruaki na nagtatrabaho siya sa pabrika, ngunit hindi naniniwala ang kalihim na uwak sa kanyang kasinungalingan. Hindi nagtagal, dumating ang kapitan ng grupo at nalaman niya na si Haruaki ay hindi talaga si Sim Abe kundi ang kanyang ninuno. Inaalok niya si Haruaki na sumali sa kanyang Karaso Gang at hindi na magtrabaho para sa isang masungit na punong guro. Pero biglang lumitaw ang nakamaskarang prinsipal at sinabihan si Karaso na tigilan ang pag-uugali na parang bata at tigilan din ang pagkuha sa kanyang mga tauhan. Sinisi ni Karaso ang punong guro dahil sa pagiging obsesyon nito sa mga ninuno ni Haruaki at nagulat si Haru. Samantala, nakatakas sina Hodinake at ang kanyang mga estudyante, ngunit natatakot si Minkichi na mahahanap sila ng mga miyembro ng gang kahit paano at gagamitin silang pagkain. Nang marinig ito, nagsimulang humagulgol ang mga ghoul na pusa at inamin na hindi niya nais mamatay agad dahil gusto niyang maging alagang pusa ni Nayudo kapag nagpakasal na siya. Sinigawan siya ni Hadanaka na peking cat ghoul siya at sa kaguluhang iyon, natagpuan sila ng tauhan ng mga kidnapper. Sumigaw si Minkichi para sa kanyang matalik na kaibigan at hindi nagtagal ay lumitaw si Makoto at sinipa ang puwit ng kidnapper. Niyakap ni Mem si Makoto at nagreklamo tungkol sa nangyari sa kanila habang kinidnap sila. Pero bago pa man makagawa ng anuman si Makoto, itinapon ng minion ang isang sorcery stone patungo sa kanila, na nagdulot sa kanila na tumakbo para sa kanilang buhay. Nagawang pigilan ni Mickey ang isa ngunit naghagis pa rin ang ilan ng rogue sa kanila at natabunan si Mickey ng isa. Pagkatapos ay dumating ang ghoul para kay Mickey ito, ngunit ginamit niya ang kanyang mahika at sinira ang tulay, na naging sanhi ng pagbagsak ng mga batong panggayuma sa prinsipal at sa kalihim at kapitan ng gang na nag-aaway kung sino ang magmamay-ari kay Haruaki. Kinailas sila ng bise-kapitan at pinatakas, pero lahat sila ay nahuli sa isang putikan na ginawa ni Hejida. Hindi nagtagal, lumitaw ang lahat ng ghoul ng klase 2 hanggang 3 at tinawagan na ni Zashiki ang pulis, ngunit nakawala ang 3 mula sa basang lugar ni Hejida at tumakas. Pero kinabukasan, huminahon na ang lahat at natuwa si Haruaki na wala ng krimen. Araw ng pagkakamping sa dalampasigan sa labas ng isla, ngunit lumalabas na naloko sina Haruaki at ang kanyang klase na magpalipas ng gabi sa isang maltong gusali ng paaralan para sa kanilang pagsusulit sa Spookology, na inorganisa ng masamang si Hatanaka. Sa gabi bago matulog, tinanong ni Haruaki ang kanyang mga anak kung may mga kasintahan sila, ngunit wala ni isa sa mga gulang mayroon. Hindi nagtagal, pumasok si Haruaki at sinipa siya dahil nakikipag-usap siya tungkol sa romansa sa kanyang mga estudyante, pagkatapos ay sinabi niya sa kanila na matulog kung hindi nila gusto ang magandang gabi na halik mula kay Mickey. Sa gabi, ginigising ng pusa si Nyudo para dalhin siya sa banyo at sa daan. Nakasalubong nila si Zashiki na nagsabi sa kanila na hindi pa bumabalik si Yutagawa mula sa palikuran.
Magkasama silang pumunta sa palikuran at pagkalipas ng ilang sandali, sinabi ni Udo kay Zashiki na papasok siya sa palikuran ng mga babae para hanapin si Yutagawa, ngunit pagkapasok niya, nagsimula siyang magsalita ng kakaiba at hinayla siya ng isang kamay papasok. Sa kabilang banda, hinahanap ng Catghoul si Udo, ngunit natakot nang marinig niya ang mga ingay at kakaibang tunog ng mga yapak. Gumagapang siya sa loob ng kwarto ni Haruaki at sinabi sa kanya ang tungkol sa nawalang mga bata, habang ang iba pang mga estudyante ay naglalakad din at sinasabing 10 mula sa kanilang klase ang patuloy na nawawala. Hindi nagtagal, narinig nila ang boses ni Hatanaka na nag-aanunsyo na nagsimula na ang pagsusulit sa Spookology at gagawin ng mga alumni ng Hayaki Academy ang kanilang makakaya upang takutin sila. Isa sa mga alumni ang may susi sa pangunahing pinto at kung matalo nila siya ay makakatakas sila, ngunit kung hindi ay guguguli nila ang kalahati ng kanilang bakasyon sa karagdagang klase. Hinati ng mga estudyante ang kanilang sarili sa 4 na grupo, ngunit biglang may lumitaw na yakay na may itim na ngipin mula sa wala, ngunit nilamag ito ng ice ghoul. Samantala, ang grupo sa unang palapag ay hinahabol ng isang balangkas sa silid-aralan, isang anatomical model, at isang katulad na ghoul, kaya nagtago sila sa medical room. Sa loob, nakita nila ang kanilang regular na doktor sa paaralan na nag-aral din sa Hayaki 100 taon na ang nakalipas. Ipinakilala niya sila sa masasamang yakay na may magagandang mukha bilang maskara, ngunit inilalantad ang kanilang tunay na mukha at kumakain ng iba. Hindi nagtagal, inihayag ni Hatanaka na 11 na lang ang natitira at sumigaw si Mankichi sa takot na kailangan nilang hanapin ang susi bago mahuli ang lahat. Sinabi ni Yanagida na kung mabibigo sila, gagamitin niya ang kanyang espesyal na gamot para pasabugan ang lugar na ito at tumakas, ngunit biglang napayuko si Yanagida, na nagpapahiwatig na may nakabangga sa kanya na doppelganger yakay. Sinubukan ni Mankichi na takutin ang Peking Isa gamit ang isang rocket, ngunit biglang nagkaroon ng ideya si Yanagida na gamitin ang kanyang gamot sa Peking Isa. Sa sandaling ihagis niya ang gamot, may sumabog sa ikatlong palapag at ang iba ay nasunog, na nagpapahiwatig na nahuli na rin ang Team 3. Papunta na naman ang isa pang grupo para takutin si Hatanaka, pero nagulat sila nang makita nila ang isang parada sa gabi sa labas ng bintana. Nagsimulang atakihin sila ng parada at dinagtagal, isang karwaheng bungo ang nakakuha kay Zashiki at sa iba, na nag-iwan kay Hijita upang habulin sila. Ang grupo naman ng 4 ay nag-aalala para sa ibang mga bata, ngunit biglang lumabas si Nuyudo mula sa wala, sinasabing inatake siya ng isang kakaibang yakay. Tinanong niya sila kung nahanap na nila ang susi, pero pakiramdam ni Haruaki may mali kay Nuyudo at sinabi niya ito kay Mekito. Hindi nagtagal, may isang daga na tumatakbo na may susi at pinigilan siya ng babaeng yelo para bawiin ito. Ngunit nagkataon na ang daga lang ang nagpapatawa sa kanila sa pamamagitan ng paggamit ng candy stick bilang susi. Hindi nagtagal, pumunta ang grupo 4 sa unang palapag, ngunit nakita ni Haruaki ang mga bakas ng dugo sa pader, at binalaan niya si Mekito. Biglang lumitaw ang isang batang babae na may bowl cut at nakasuot ng uniforme ng marinero, na nakakuha ng atensyon ni Haruaki, ngunit hinayla siya ni Mekito at tumakbo silang lahat para iligtas ang kanilang buhay. Hindi nagtagal, nahuli ng bowl cut ang Catghoul, ngunit iniligtas siya ng Ice Lady, ngunit nahuli siya ng isang yakay na nagbabantay. Hindi nagtagal, nakita nila ang karwahe ng parada sa gabi na may nakulong na Zashiki at iba pa sa loob na papalapit sa kanila, ngunit nilunod ito ni Hijita sa kanyang putikan. Nag-alok si Hijita at Ice Girl na pigilan ang yakay habang tumatakbo naman ang iba para hanapin ang susi. Habang tumatakbo, napagtanto ni Mekito na may bumabagabag sa kanya, at sigurado siyang hindi sila iiwan ng mga guro anuman ang mangyari. Tumigil sila sandali at nakita nilang sumisikat na ang araw at nauubos na ang oras nila, ngunit nahuli ni Mekito si Haruaki, sinasabing nasa kanya ang susi. Ibinigay ni Haruaki ang susi at binuksan ang pinto, at pinuri ng lahat si Mekito dahil sa pagtuklas nito. Ipinaliwanag ni Mekito na paulit-ulit na nagsasabi ng kakaibang bagay si Haruaki at nakahawak ang kamay niya sa bulsa sa buong oras na tumatakbo sila. Pagkatapos, hiniling ng Catghoul sa Peking bagong Yudo na magpakita dahil hindi sana siya iiwan ng kanyang matalik na kaibigan sa palikuran. Ang Peking bagong Yudo ay nagbunyag ng kanyang tunay na pagkakakilanlan at lumalabas na isa siyang mommy cop, na isa ring alumnus ng Hayaki Academy.
Hindi nagtagal, nakita na nila ang lahat ng kanilang nawawalang kaibigan at umalis na ang mga alumni sa campus at nagsimulang mag-usap ang lahat tungkol sa kung paano nagmukhang tanga si Haruaki sa pakikipag-usap sa isang imahinasyong babaeng marinero. Ngayon, kailangang mag-home visit si Haruaki sa mga bahay ng kanyang mga estudyante, pero pagod na pagod siya, dahil nitong mga nakaraang araw, halos hindi siya nakaligtas sa pagiging kainin ng mga yakay na magulang, alagang hayop, at kapatid ng kanyang mga estudyante. Kapag pinapunta siya sa bahay ni Mami Kichi, isinasama niya si Makoto. Hindi nagtagal, nakarating sila sa harap ng isang malaking mansyon at nang pumasok sila, hindi bababa sa isang dosenang bodyguards ang sumalubong sa kanila. Hindi makapaniwala si Haruaki na nakatira si Mame sa isang malaking bahay na may napakaraming gwardya, pero napanganga siya nang makilala niya ang 30 kapatid ni Mame. Nagpakilala ang magkakapatid at ang bunso sa kanila ang nagdala sa dalawa sa loob. Nakatagpo sina Haruaki at Mekito ng nakakatakot na mga magulang ni Mami Kichi at pareho silang samurai. Ayaw ng tatay ni Mami na tao ang maging guru ng kanilang anak at hiniling kay Haruaki na patunayan na sapat siya sa pamamagitan ng lakas. Ipinaliwanag ni Mami Kichi na ginagawa ng kanyang ama ang pagsusulit na ito sa bawat homeroom teacher at si Miki lang ang nakabalik ng buhay noong nakaraang taon. Hindi nagtagal, nagsimulang habulin ng matandang bruha si Haruaki, hinahabol siya gamit ang kanyang palakol. Ngunit hindi gustong gamitin ni Haruaki ang kanyang kapangyarihan sa pagpapalayas ng masamang espiritu sa harap ng isang magulang, kaya't sinuntok niya ang lupa at pinigilan ang kanyang kapangyarihan. Pagkatapos ay ginamit niya ang pagbabanta sa ama ni Mami Kichi na sasabihin niya sa asawa nito na may gusto siya sa ibang babae mula sa bayan ni Miki. Pinagsama niya ang kanyang lakas ng loob at nanatiling matapang ang paninindigan, sinubukang kumbonsihin ang matandang bruha na siya ay isang guro na kayang gawin ang lahat para iligtas ang kanyang mga estudyante. Sa wakas, pumayag ang matandang bruha at hiniling kay Haruaki na alagaan ang kanyang anak, habang sina Makoto at ang iba ay nanunood kung gaano kadaling nakuha ni Haruaki ang pahintulot ng ama ni Mame sa pamamagitan ng puwersa. Hindi nagtagal, pumasok sa kwarto ang nanay ni Mame at ginawang raccoon dog ang asawa niya dahil narinig nito ang tungkol sa insidente sa bayan ni Miki. Pagkatapos, kinilala niya na nakuha ni Haruaki ang respeto niya sa pamamagitan ng paghikayat sa asawa niya nang hindi gumagamit ng mahika. Ngunit biglang kinagat ng bunso ni Mami Kichi ang labi ni Haruaki, na naging dahilan upang habulin siya ng kanilang ama, na nagpasya siyang hindi na muling bumisita sa bahay. Pagkatapos ng mga pagbisita sa bahay, si Haruaki ay nasa pagbisita sa ibang mga paaralan sa Kyoto kasama ang iba pang mga guro. Nasisiyahan siya sa daming estudyanteng nakasuot ng uniforme. Natutunan din niya mula sa Mouse Sensei na sina Had Anaka at Miki ay matagal nang magkaibigan mula pa noong nasa paaralan sila. Naalala ni Miki kung paano noong kanilang kabataan, nang kinuha ng isang ibon ang mouse na sensei, nagkaroon sila ng pagkakataong makatakas sa nakakaboring na pagbisita sa templo na parang paglalakad sa loob ng isang kanal para sa mga ghoul, ngunit sa kanilang pagtakas, nakabangga sila ng isang lalaking mukhang si Haruaki at nagsimula itong umiyak. Hindi nagtagal, napansin nila ang isang batang umiiyak para sa kanyang nakatatandang kapatid at lalo pang natakot si Hodinake. Ang batang lalaki ay hindi tao at patuloy na gumagamit ng kakaibang mga mahikang trick at nagbabagsak ng mga bagay sa ulo ng tatlo. Nang bilhan siya ni Haruaki ng ice cream, ikinwento ng bata sa kanya kung paano siya nawala. Nang tanungin ng dalawa si Haruaki, sinabi niya sa kanila na naligaw siya habang hinahanap ang Nagoya Station. Sawang-sawa na sina Had Anaka at Miki sa mga kalokohan ni Haruaki dahil napipilitan silang buhatin siya papunta sa palikuran. Pagbalik nila, napagtanto nila na ang laruan ng nawalang batang lalaki ay kinuha na ng truck ng basura. Hinabol ito ni Haruaki ng buong bilis at sinundan siya ni Miki at Hat Anka sakay ng bisikleta ng pulis. Pagkatapos ay binato ni Had Anaka ang ibon na nagdadala kay G. Daga at nang dumapo ang daga sa truck ng basura, hiniling niya rito na sipin palabas ang laruan. Hindi nagtagal, nahuli ni Haruaki ang laruan at nagawa rin nilang mahanap ang nakatatandang kapatid ng batang lalaki, na nagbigay sa kanya ng anting-anting bilang tanda ng pasasalamat. Hindi nagtagal, nakita ng punong guru sina Had Anaka at Miki at nagpasalamat kay Haruaki, bamulong na magkikita ulit sila. Pagkatapos ikwento ang nakaraang pangyayari, nagtataka si Miki kung ano ang nangyari sa kakaibang lalaki na nawala sa Kyoto.
Hindi nagtagal, bumalik si Haruaki mula sa palikuran at nang tanungin kung bakit siya mukhang bugbog, sumagot siya na medyo naiinggit lang siya kay Miki at Hadanaka na napakalapit sa isa't isa, samantalang halos wala siyang kaibigan. Kaya naman, pinayagan ng mabait na magkaibigan si Haruaki na tawagin sila sa kanilang mga unang pangalan para maging malapit silang magkaibigan, at malugod itong tinanggap ni Haruaki. Nagsimula na ang bakasyon sa tag-init at sumakay ng bus ang mga estudyante patungong Tokyo para sa kanilang school trip. Habang naghahanda silang bumaba, sumigaw si Menkichi na nawawala ang kanilang guro, si Haruaki. Dinil ni Makoto ang numero ni Haruaki at nalaman niyang natangay ito ng karamihan sa subway at ngayon ay gumagala sa hindi alam na lugar. Hinikayat siya ni Makoto na bumalik dahil hindi magaling si Haruaki sa direksyon at hindi kayang mag-isa sa subway, ngunit biglang namatay ang telepono ni Haruaki habang tumatawag. Ibinahagi ni Makoto ang balita kay Hadanaka, na tumango at pumayag na sumali sa paghahanap kay Haruaki habang naiwan si Mr. Mouse upang bantayan ang klase. Inilatag ni G. Daga ang mga patakaran sa paghahanap, ang mga ghoul ay dapat umiwas sa mga mata ng tao, hindi nila maaaring ipakita ang kanilang tunay na sarili, at ang mga ghoul na hindi tao ay kailangan ng mga pagbabalat kayo upang makisalamuha. Nagkalat ang mga estudyante sa buong Tokyo, bawat isa ay ginagamit ang kanilang natatanging kakayahan upang hanapin si Haruaki. Sa Asakuse Temple, may mga ghoul na nakikipag-unahan sa pagkuha ng litrato kasama ang mga turista, habang ang mga matatalas ang mata ay umaakyat sa Tokyo Tower para hanapin ang kanilang guro. Si Zashiki, na abala, ay biglang umalis para bumili ng mga video game, at tinawagan ni Makoto ang grupo para iulat na wala si Haruaki sa istasyon. Bigla na lang, lumapit si Dr. Takahashi at ang kaibigan niyang doppelganger na pulis kay Makoto at sa kanyang grupo, at inimbita sila sa tea shop ng isang kaibigan. Ngunit may kakaibang naramdaman si Makoto at nag-atubili. Samantala, nagkamali si Haruaki sa subway, at habang sinusubukan niyang lumabas ng tren, natanggal ang kanyang anting-anting sa kanyang bag at nahulog. Isang lalaking mukhang si Makoto ang sumagip nito at ibinalik, sinasabing parang pamilyar si Haruaki mula sa isang palabas sa TV. Inalok ng lalaki na gabayan si Haruaki, pero una, dinala niya ito sa isang marangyang restaurant. Habang kumakain, binanggit ni Haruaki na ang anting-anting ay nagmula sa isang batang tinulungan niya sa Kyoto noong matagal ng panahon. Lumaki ang mga mata ng lalaki nang mapagtanto niyang siya pala ang batang nagbigay kay Haruaki ng anting-anting matapos siyang tulungan ni Haruaki na mahanap ang kanyang kapatid. Ang lalaking ito ay kapatid ni Makoto, pero hindi pa alam ni Haruaki iyon. Naglalakad sila pabalik pagkatapos bumili ng baterya para sa patay na telepono ni Haruaki nang kumalat ang balita na nasunog ang isang department store sa malapit. Mabilis ang tibok ng puso ni Haruaki, at naaalala niya ang isang batang espiritu ng Zashiki na naninirahan doon. Tumakbo siya patungo sa nasusunog na tindahan, ngunit hinawakan ng kapatid ni Makoto ang kanyang braso, nagbabala na hindi naiintindihan ni Haruaki ang mundo ng mga ghoul at baka masaktan ang sarili o ang iba. Insist ni Haruaki na maaaring maging estudyante niya ang bata balang araw, kaya kailangan niyang iligtas ito. Sa loob, nakita ni Haruaki ang isang mahiwagang spell at sinira ito, na nagpakita sa batang babae ng Zashiki na umiiyak sa isang elevator. Biglang yumanig ang gusali sa isang pagsabog at nilamon ng apoy ang lahat. Isang bato ang tumama sa ulo ni Haruaki, at tumutulo ang dugo sa kanyang mukha. Hinahanap niya ang kanyang telepono at tinawagan si Makoto, ipinaliwanag ang panganib at nagmamakaawa para sa tulong. Nagbibigay ng utos si Makoto kay Nuyudo na hanapin ang usok. Hinawakan ni Nuyudo ang batang sirena, lumipad sa kalangitan, at tinukoy ang nagliliyab na tindahan. Bago pa man sila makarating doon, sumugod ang puwersang panghimpapawid ng mga ghoul at inaresto sila. Inutusan ni Makoto ang mga batang tagapagpaulan na magpaulan sa tindahan para mapatay ang apoy. Habang nagmamadaling nagpaplano si Makoto, nagpapanik ang dalagang Zashiki, nakatitig sa duguan na mukha ni Haruaki. Pinipilit ni Haruaki na kontakin muli si Makoto, ngunit isang kakaibang pakiramdam ang bumalot sa kanya. Lumilitaw ang espiritu ng batang taga-Kyoto at hinihila siya patungo sa isang hagdanan. Nawala ang batang lalaki, iniwan si Haruaki sa isang malaking pinto at itinulak ito ni Haruaki hanggang sa bumagsak siya sa isang bubungan, hingal na hingal.
Sinakal ng usok ang kanyang baga at bumagsak siya, ngunit napagtanto na ang anting-anting mula sa batang iyon ang nagligtas sa kanya, at sa isang iglap ay naintindihan niya na ang batang iyon ay si Makoto, ang kanyang estudyante. Bumubuhos ang ulan habang nagmamadaling pumunta sa tabi ni Haruaki sina Makoto at ang mga batang lalaki ng bagyo. Nagiging mahiwagang silk carpet si Yanagita, handang silang ilipad, ngunit mas mabilis kumalat ang apoy. Pagkatapos, sumabog ang isang tubo sa ilalim ng lupa, na nagbaha sa lugar ng tubig. Nagtataka si Haruaki kung ang Diyos ng swerte ang nagdulot ng himalang ito, at narinig ito ni Makoto at napangiti sa sarili dahil alam niyang ang kapatid niya, ang Diyos ng swerte, ang tumutulong upang iligtas silang lahat. Tapos na ang semestre at lahat ay sabik na sa bakasyon. Nasa kanilang bayan sina Hajita at Zashiki. Habang ginagamit ng kapatid ni Hajita ang kanyang kapatid bilang specimen para sanayin ang kanyang mga kasanayan, sinabi ng kanilang ina sa kanya na dumating si Myuto para bisitahin sila at tumakbo si Hajita para makita ang kanyang minamahal na kaibigan. Halatang nag-aalala si Myuto kaya pinakiusapan siya ni Hajita na kausapin ang kanilang homeroom teacher, pero pakiramdam ni Myuto walang magbabago kahit gawin niya yon. Hindi nagtagal ay pumasok si Zashiki na may dalang 3 tas ang yelo at syrup na durog at gaya ng dati ay ibinigay niya ang isa sa putik kay Hajita. Sa kabilang banda, sina Menkichi, Ixame at Renju ay nasa Okayama at patuloy na nahuhuli ni Mame ang mga miyembro ng pamilya ni Renju na mga insekto, habang abala si Hadanaka sa pagbabantay sa mga kapatid ni Menkichi dahil nasa Kyoto na naman ang kanilang ama, nakikipag-flirt kay Miki na nagkataong naroon sa bahay ng bulaklak. Nasa bahay si Miwanhil Haruaki nang bisitahin siya ni Makoto, na nagsasabing hiniling ito sa kanya ng punong guro. Pagkatapos ay sinabi niya kay Haruaki na nagtrabaho siya part-time ngayong tag-init at malapit na siyang bumalik sa isla ng Hyakki, kaya sinabi ni Haruaki sa kanya na sasama siya. Mamaya, tumawag sila ng taxi at nakakagulat na dumating si Yanagita kasama ang kanyang sasakyan, sinasabing nagtatrabaho siya sa isang serbisyo ng taxi dahil hindi niya kayang pasabugan ang paaralan sa kanyang mga eksperimento sa gamot. Hindi nagtagal, dinala niya sila sa isla ng Hyakki ng kasing bilis ng kidlat. Sa akademya, kinolekta ni Haruaki ang kanyang libro ng uniforme ng ghoul at planong bisitahin si Makoto sa bago nitong trabaho sa lumang tindahan ng libro. Doon niya nakasalubong si Kurasama na dating bahagi ng sindikato ng pagdukot, at halos sakalin siya ni Makoto, ngunit sinigurado ni Kurasama na nagbago na siya at naging mabuting tao. Pagkatapos ay naglibot si Haruaki sa bookstore para magbasa ng ilang libro, pero isang kulay asul na libro ang tila pinakagusto niya. Biglang lumitaw ang isang misteryosong lalaking asul sa isang iglap at sinabi kay Haruaki na ang aklat ay isang magandang koleksyon ng mga trick. Nagsimulang basahin ng babaong si Haruaki ang libro at habang lalo siyang nagbabasa, nagsisimulang mangyari sa loob ng tindahan ng libro ang mga bagay na nababanggit sa libro. Biglang nakaramdam ng kakaiba sina Makoto at Kurasama, at nang subukan nilang lumabas ng pinto ay hindi ito bumukas, na nagpalinaw kay Haruaki na parehong naging karakter ng libro sina Makoto at Kurasama. Halos mamatay sa pagkakabigti si Mik ito dahil sa pagkaladkad sa kanila sa kalokohang ito. Sinabi ni Kurasama na hindi sila makakaalis sa bookstore hanggang sa matapos ni Haruaki ang libro at hanggang noon ay bihag sila. Sinasabi ni Haruaki na patuloy siyang magbabasa at pinapayuhan ang dalawa na mag-ingat. Di nagtagal, nagpatuloy si Haruaki at patuloy na nangyayari ang mga bagay sa totoong buhay. Biglang namatay ang ilaw at gaya ng nabanggit sa libro, nang subukan ni Haruaki na gumamit ng flashlight para tumingin sa paligid. Natakot ang mga shuriken nang makita nila si Kurasama na nakahandusay at walang malay sa sahig, at walang pulso. Natakot si Haruaki at binago ang nilalaman ng libro. Di nagtagal, nabuhay si Kurasama, na nagsiwalat na lumulutang siya sa isang pool ng dugo sa kanyang panaginip. Upang matapos ang kalokohan, sinubukan ni Haruaki na isulat ang katapusan sa libro ngunit hindi gumagalaw ang lapis. Iminumungkahi ni Kurasama na isulat ang pangalan ng miyembro ng kanyang gang, si Banmal, bilang bagong karakter at hindi nagtagal ay pumasok siya. Sinabi sa kanya ng tatlo kung ano ang nangyayari sa loob ng bookstore at biglang sinimulang sakali ni Kurasama si Makoto, sinasabing wala siyang kontrol sa kanyang katawan.
At hindi nagtagal, ang libro ay naging erotikong kathang-isip kung saan gumagawa ng kakaibang bagay si Kurasama kay Makoto, kaya mabilis na binago ni Haruaki ang nilalaman bago pa man maghalikan ang dalawa. Di nagtagal, nagkaroon ng ideya si Haruaki at sinimulan niyang gawing kakaibang nobela na may solusyon ang libro. Una, isinulat niya na nag-home run si Udo gamit ang bowl ang gawa sa meteorite. Pagkatapos ay nahuli ni Memkichi ang malaking kawon ng mga balang na pumasok sa lupa. Pagkatapos, itinapon ng lasing na si Miki ang isang malaking truck at si Takahashi naman ang nag-research tungkol sa isang dayuhan. Pero hindi nagtagal, sinimulang hilahin ng libro ang lahat papasok, ngunit ginamit ito ni Haruaki at pagkatapos ay sumulat ng masayang pagtatapos upang alisin ang sumpa ng libro. Pagkatapos ng kaguluhan, binuklat ni Haruaki ang mga pahina at nakita na ang misteryosong asul na lalaki ay ang may akda ng libro na hindi makapagpahinga ng payapa, kaya ginamit niya ang kapangyarihan ni Haruaki upang makipag-usap sa mga espiritu. Nagtipon ang lahat sa bahay ni Hajita at sinabi ni Zashiki na kailangan na siyang umalis dahil may darating sa guest house ng kanyang pamilya para sa isang panayam. Ang pamilya niya ay mapupunta sa mga magasin tungkol sa okultismo dahil iniisip ng mga tao na bumibisita ang mga ghoul sa kanilang lugar, at ipinaliwanag ni Zashiki na ang tatlo niyang ama ay tao at walang gaanong alam tungkol sa mga ghoul kaya kailangan niyang tulungan ang mga ito. Sa guest house, nalaman nila na si Zashiki ay may tatlong ama na nagngangalang Yamamatsu at Taiko. Magkasamang bumili sila ng lumang bahay at natagpuan si Baby Zashiki habang inaayos ito, kaya pinalaki nila siya bilang kanilang anak. Nagpa siya ang mga ghoul na tulungan ang mga tatay ni Zashiki sa pamamagitan ng pagtakot sa mga reporter upang maging sikat ang guest house. Hindi nagtagal, dumating ang mga taga-magasin kasama ang isang editor at isang scientist na hindi naniniwala sa mga multo at gustong suriin kung multo ang guest house. Ang scientist ay labis na nakakainis sa mga ghoul at halos mawala ng pasensya si Hajita at gusto niyang basagin ang mga binti nito. Hinahamon sila ng scientist na takutin siya bukas at tinatanggap ni Zashiki ang hamon at humihiling ng 5 bituin na pagsusuri kung magtatagumpay sila. Nagdala si Yan Agata ng mas maraming estudyante para tumulong at lahat sila ay magkakasamang umupo para magplano at sinabi ni Zashiki sa babaeng yelo na simulan na ang mga bagay-bagay. Pumasok ang babaeng yelo sa isang silid na puno ng manika at hinawakan ang editor gamit ang kanyang malamig na kamay para medyo takutin siya. Pagkatapos ay pumasok ang isa sa mga tatay ni Zashiki at tinanong ng editor ang tungkol sa babaeng nakita niya, ngunit sinabi ng tatay na walang babaeng nagtatrabaho sa inalalong nagpagulat sa editor. Nang buksan ng editor ang isang kahon ng merienda, nakita niya ang isang napakaliit na batang babae sa loob at natakot sa pag-aakalang may mga ghoul sa bahay pahingahan. Ngunit sinabi ng scientist na isa lamang itong manika at ang editor ang nag-isip-isip ng lahat. Susunod, pinadala ni Zashiki sina Haruaki Kirihashi at Ma'am Oyama habang binago ng magkapatid na Otako ang kalangitan para maging nakakatakot ang lahat. Ayon sa plano, dalawa sa mga tatay ni Zashiki ang gumanap ng isang eksena kung saan sinabi nilang hindi lalabas ang isang lalaki sa kwarto 103 at narinig ito ng editor at nagtanong kung ano ang problema. Ipinaliwanag ng mga tatay na mapanganib ang kwarto 103 at walang dapat tumira doon. Pero may ilang estudyante sa universidad mula sa isang paranormal club na nasa loob nito at sinasabi ng mga tao na may isang babaeng gagamba na bumibisita sa kwartong iyon at umaatake sa mga bisita. Binuksan nila ang pinto at sumigaw ang editor nang makita niya si Ma'am Oyama na nakakulong si Haruaki sa kanyang bitag. Sinusubukan ng scientist na suriin ito ngunit binabalaan siya ni Zashiki na lumayo sa mga bagay na may kinalaman sa paranormal at biglang nawala ng kuryente. Nang bumalik ang ilaw, nawala ang sapot at mga bangkay, ngunit may paliwanag pa rin ang scientist para sa lahat. Mamaya, nagdala si Zashiki ng pagkain para kay Haruaki at sinabi sa kanya na noong bata pa siya, nakita niya ang isa sa kanyang mga ama na iniwan ng kanyang kasintahan dahil hindi naniniwala ang babae sa mga multo at umalis nang sabihin niyang si Zashiki ay isang ghoul. Noon, tanging si Hajito lang ang nakaintindi sa kanyang sakit, pero nagpatuloy sila dahil mahal na mahal siya ng tatlong ama niya. Ngayon naman, gusto ni Zashiki na suklian ang kanilang kabaitan sa pamamagitan ng pagpapasikat sa kanilang guest house. Narinig ito ng anak at sinabi ni Haruaki na tiyak na ipagmamalaki ng Zashiki ang kanyang mga ama, pagkatapos ay nasira ang pinto dahil nakikinig pala ang lahat ng mga ghoul.
Nang makita ang kanyang mga kaibigan na magkakasama, nagkaroon ng pag-asa si Zashiki at naghanda siyang talagang takutin ang mga tao mula sa magazine. Sa gabi, nilinlang ng isang salamangkero ang editor na isipin na ang pader ay ang banyo, at si Haruaki ay naglakad ng baligtad sa kisame na labis na nakatakot sa editor at siyentista. Tumingin sila sa bintana at nagpanik nang makita nila ang higanteng si Uda sa labas. Pagkatapos ay ginamit ni Hajita ang kanyang mga mud trick para mas lalo pa silang takutin. Sa wakas, binigyan siya ni Zashiki ng malaking takot at nahimete ang siyentiste dahil sa takot. Kinabukasan, inamin ng mga taga-magazine na halos mapaihi sila sa takot kagabi at nangakong susulat ng 5 bituin na review. Mamaya, binigyan ng libreng pagkain ng mga tatay ni Zashiki ang mga ghoul bilang pasasalamat sa pagtulong nila sa kanilang anak at sa paggawa sa guest house na maging malaking tagumpay. Papunta si Haruaki sa bayan ni Miki sa Kyoto, ang kalye ng bulaklak na kilala sa mga ghoul, at hindi nagtagal ay nakulong siya ng isang grupo ng matatandang ghoul, handang kunin ang kanyang kaluluwa. Ngunit sinagip siya ng kapatid ni Miki na si Aibara at binigyan ng babala tungkol sa mga lumang ghoul na nag-iisip pa rin na ang mga tao ay kanilang pagkain. Sa loob, nakilala ni Haruaki si Miki na nagsabi sa kanya na may hihilingin itong pabor, ngunit nang umalis sandali si Miki, binuksan ni Haruaki ang pinto patungo sa ibang silid at sumigaw sa takot nang makita niya ang isang higanteng babae na sinusubukang akitin si Haruaki. Nang marinig ito, bumalik si Haruaki Miki at sinabi sa kanya na ang babae sa silid ay ang kanyang ina at sinelyohan ito dahil sa pagtukso sa mga lalaki at pagnanakaw ng kanilang lakas. Pagkatapos ay hiniling niya kay Haruaki na gamitin ang kanyang mahika at alisin ang kanyang ina. Nang tiningnan siya ni Haruaki nang hindi makapaniwala, sinabi niya na hindi man lang siya pinatawad ng kanyang ina at dahil sa kanya kaya siya napilitang uminom ng alak. Nagpasya si Haruaki na harapin ang bagay-bagay sa mapayapang paraan dahil hindi siya maaaring mag-asal ng hindi maganda sa ina ng kanyang kaibigan. Pumasok siya sa loob ng silid ngunit nahuli siya ng babae sa palad nito at hiniling na ibigay ang kanyang kaluluwa upang hindi na siya manatiling birhen. Pero hindi masaya si Haruaki sa alok. Hindi nagtagal, pumasok si Aibara at pinagalitan si Miki dahil ginamit niya si Haruaki para isara ang kanilang ina. Ngunit sinabi ni Miki na magkaibigan sila ng tao at ginamit niya si Haruaki sa buong panahon para sa sarili niyang kapakanan. Sa kabilang banda, ginagamit ni Haruaki ang kanyang kapangyarihan at pinalalaya ang sarili, ngunit nagtatapos sa pagkakabangga ng ulo sa bubong, bumubulong na kailangan niyang maghanap ng ibang paraan para harapin ang problema. Hiniling ni Miki sa kanyang kapatid na umalis sa bahay at iligtas ang sarili dahil hindi niya nais na mawalan si Miki ng isa pang kaibigang tao. Sinabi niya kay Haruaki na minsan dinala ni Miki ang kaibigan niyang tao sa bahay, pero nang umalis siya para bumili ng shaved ice para sa kanila, nilamon ng kanilang ina ang kaibigan niya at mula noon, hindi na nakikipagkaibigan si Miki sa mga tao at galit siya sa kanilang ina. Nagsimulang humagulgol si Haruaki at sumagot na hindi niya iiwan si Miki at ililigtas niya ito. Muli siyang pumasok sa silid ng ghoul at planong sirain ang mga kapangyarihan nito sa mahika, ngunit napagtanto niyang hindi na gumagana ang kanyang sorcery. Inatake ng babae si Haruaki, pero dumating si Aibara at sinubukang pigilan ang kanyang ina, at nasaktan siya sa proseso. Ngunit biglang dumating si Hatanaka nang mabilis at pinutol ang braso ng babae at binuhat si Aibara sa kanyang mga bisig, sinasabing hindi niya hahayaang may manakit sa kanyang asawa. Nagulat si Haruaki nang malaman na si Aibara pala ang asawa ni Hatanaka at si Yagodara ang nagdala kay Hatanaka sa kahilingan ni Aibara. Pero biglang umatake ulit ang babaeng ghoul, na naghagis sa tatlo sa buong silid. Pagkatapos ay sinimulan niyang sipsipin ang kaluluwa ni Haruaki ngunit nagmakaawa si Miki na tumigil siya, at inalok ang isang bahagi ng kanyang kaluluwa kapalit nito. Hindi handa ang babae na makinig at inilagay niya sa kanyang bibig ang kaluluwa ni Haruaki. Ngunit maya-maya ay niluwa niya si Haruaki, sinasabing hindi niya gusto, at itinapon niya si Haruaki patungo kay Miki. Naaalala ni Miki kung paano niya sinubukang lumapit kay Haruaki para sa sarili niyang makasariling dahilan. Nagsisimula na siyang mapalapit kay Haruaki, ngunit isang araw nang mabalitaan niyang malapit nang masira ang selyo ng kanyang ina, tinawagan niya si Haruaki upang tulungan siya. Hawak-hawak si Haruaki sa kanyang mga bisig, sinubukan ni Miki na buhayin siya habang naghahanda naman si Hatanaka na buksan ang tiyan ng babae upang ibalik ang kaluluwa ni Haruaki.
Kahit si Miki ay sinubukan ang kanyang makakaya ngunit natalo pa rin sa harap ng kanyang ina na patuloy siyang pinapahiya. Pero biglang nakaramdam ng kakaiba ang babae at hindi nagtagal ay niluwa niya ang kaluluwa ni Haruaki, na naging ninuno nito na humihiling sa kanya na bumalik sa buhay at wakasan ito. Hindi nagtagal, nagising si Haruaki na may malakas na lakas dahil natanggal na ang kanyang anting-anting. Nagsimula silang magtulungan upang tulungan si Haruaki na selyuhan ang kakaibang babae, habang si Haruaki naman ay naglabas ng malaking lakas sa tulong ng kanyang mga kaibigan at itinapon nito sa ina ni Miki at sa wakas ay naselyuhan siya. Muling isinuot ni Haruaki ang kanyang anting-anting at nawala ang kapangyarihan. Mamaya, nakita nila na nawala na lahat ng kapangyarihan ng kanilang ina bilang demonyo at naging menor de edad na ghoul na lang siya, salamat kay Haruaki. At muli silang naging matalik na magkaibigan ni Miki at Haruaki. Kinabukasan ng umaga, pumunta si Miki sa bahay ni Haruaki kasama ang kanyang kapatid at ang mga anak ni Hatanaka para hilingin kay Haruaki na mag-babysit sa kanya. Masyadong matanda ang mga bata para sa kanilang edad, may batang babae na malakas tulad ng kanyang ina at batang lalaki na mahilig maglaro ng RPG. Ngunit habang abala sila sa pag-uusap, napunta ang dalagita sa isang silid na puno ng koleksyon ng uniforme ni Haruaki at natakot siya nang makitang nasa bahay siya ng isang lalaking may fetish sa uniforme. Nagbabanta siyang pipindutin ang safety button at tinawag na pervert si Haruaki. Hiniling niya sa kapatid ni Haru na bugbugin si Haru, at tinawagan ni Haruaki si Makoto para humingi ng tulong. Naglalaro ang mga bata at sinabihan sila ni Haruaki na huwag pumunta sa bodega na may mahahalagang bagay, pero hindi niya alam na may magnanakaw na nakikinig sa kanilang pag-uusap mula sa bubong. Hindi nagtagal, itinuro ng batang babae na nawawala ang kanyang mga kapatid at nang hanapin sila ng tatlo, sinabi ni kapatid isa na kinuha si kapatid dalawa ng isang matandang lalaki. Biglang tumalon si Haruaki sa takot, sinasabing ang matandang lalaki ay ang kanilang kapitbahay na karpintero at baka napagkamalan niya si brother dalawa na isang musang at kaya niyang kumain ng anuman. Natakot, sinimulan nilang katukin ang pinto ng karpintero at binuksan ito ni Makoto. Sa loob, tumatakbo sila patungo kay kapatid dalawa para iligtas siya sa pagkulo, pero ginamit ni kapatid dalawa ang kanyang mga kuko at ibinuhos ang mainit na tubig sa ulo ni Haruaki at Miki. Masaya ang lahat na ligtas siya, pero mukhang hindi naman maayos sina Miki at Haruaki. Sa pagbalik sa bahay, nakita ni Haruaki na nakatutok ang baril ng kanyang kapatid sa bodega at nakita ni Haruaki na may ninanakaw mula sa bodega. Ngunit hindi nagtagal, dumating si Yamazaki, ang doppelganger na pulis, sa taxi ni Yanagadara, ngunit tumakas ang magnanakaw kasama ang kayamanan ng pamilya ni Haruaki. Nag-alok si Haruaki na samahan si Yamazaki sa paghuli sa magnanakaw dahil ninakaw nito ang kayamanan, ngunit ang mga anak ni Hatanaka ang nagawang bitagin sina Makoto at Haruaki gamit ang posos. Iminumungkahi ni Haruaki na gamitin ang paraan ng tatluhang karera at sabay na hulihin ang magnanakaw, ngunit sabay silang natamba. Samantala, sinusundan ni Yamazaki ang magnanakaw, habang sina Haruaki at Makoto ay sabay na tumatakbo at naabutan ang magnanakaw sa bodega. Pareho nilang ginagamit ang kanilang mahika at kapangyarihan sa pagmamanhila, pero pareho silang nagtatapos na hubad at nasunog. Dumating si Aim para iligtas sila, pero hiniling ni Haruaki sa kanya na umalis dahil takot siya sa mga ghoul. Pinahaba ng magnanakaw ang kanyang mga kuko at sinabihan sina Makoto at Haruaki na lumayo kung hindi nila gustong makitang patay si Aim. Pero biglang nagiging Yamazaki si Aim at nahuhuli ang magnanakaw, na nagpapakita ng kanyang kakayahang maging kamukha ng iba. Nagpasalamat siya kay Makoto at Haru sa kanilang tulong. Ibinabalik niya ang kayamanan kay Haruaki at umuwi na sila. Dumating si Hatanaka para sunduin ang kanyang mga anak at ibinalita ang pagbubuntis ni Aibara, at kalaunan ipinakita ni Haruaki sa kanila ang kanyang limitadong edisyon na uniforme ng nurse at pinalayas siya ng lahat sa bahay. Nasa dalampasigan sila at nagpasya si Hijita na gamitin si Mikito bilang pain para makahuli ng mga babae, kaya pinakiusapan niya sina Mikito at Memkichi na pumunta sa pangunahing dalampasigan at tapusin ang kanilang kastilyo. Sa sandaling gawin nila iyon, maraming babae ang naaakit kay Mikito at nagsisimulang lumapit sa kanya para sa isang tapat na pag-uusap. Pero pinakiusapan sila ni Memkichi na huwag tuksuhin ang kanyang matalik na kaibigan, kaya't umalis sila at si Hijita at ang iba ay napahawak sa kanilang buhok sa sobrang inis.
Mamaya, nakita ni Hijita ang isang grupo ng mga lalaki na papalapit sa Zashiki at tumakbo sa direksyong iyon, ngunit nagkataong ang mga lalaki ay nagtatanong lang pala kung saan ang palikuran para sa mga lalaki. Pero doon nakita niya ang dalawang seagulls na nang-aasar sa kanilang mga kaklase, kaya inatake sila ni Hijita gamit ang kanyang mga bowl ang putik at galit na nagtanong sa kanila na tigilan ang mga babae. Pero ang mga ghouls na sumasagap ng tubig ay binuhusan sila nito at tinukso dahil sa pagiging taga-probinsya nila. Ipinahayag ng malaking ghoul na kung papayag ang mga dalaga na makipag-date sa kanya sila papalayain. Ngunit hindi nagtagal, ang Sirena Ghoul kasama ang Iceman ay pinayelo ang ghoul sa dagat at ang mga babae ay tumalon kay Yan Agata na nagdala sa kanila sa kaligtasan. Hindi nagtagal, natanto nila na nagyayelo na rin sila kasama ang dagat. Ang mga ghoul na nag-iigib ng tubig ay hindi sinasadyang nagtapo ng maraming tubig sa kastilyo ni Makoto at Memkichi, at galit na inaktibo ni Makoto ang lahat ng kanyang kapangyarihang mahika at tinawag ang mga ulap ng kulog. Hindi nagtagal, nagpakawala siya ng kidlat, na sabay-sabay na nagkuryente sa lahat. Umuwi sila sa bahay na manhid ang katawan dahil sa spell ni Makoto, ngunit napagtanto ni Hijita na bukas ay ika-31 ng Agosto at wala pa siyang nagagawang takdang aralin. Samantala, si Makoto ay nagsusulat ng isang papel tungkol sa kapanganakan ng mga ghoul at ipinaliwanag ni Yan Agata na dumating siya na may dalang paper bag habang ang kanyang kapatid ay ipinanganak mula sa isang printer, na nagkomento kay Haruaki na parang libreng pamigay. Pagkatapos ay pumunta sila kay Memkichi para sa pananaliksik at ipinaliwanag ng Tenuki na isinilang siya ng kanyang mga magulang, dahil pareho silang mga hayop na ghoul. Katulad nito, sina Akasama at Hadanaka ay nagmula sa mga ghoul ng hayop at maraming kapatid. Susunod, pupunta sila sa bahay ni Otawara, ang ghoul ng Japanese Lantern, at malalaman na ang kanilang mga anak ay isinilang mula sa mga lampara. Si Otawara ang unang parol sa Japan at 300 taong gulang na siya, ginamit noong panahon ng Edo ng mga pulis, ngunit pumasok ang kaluluwa ng isang makasalanan sa kanyang katawan, at doon siya isinilang. Kaya ang mga walang buhay na bagay ay karaniwang mga bagay na nagkakaroon ng kapangyarihan at espiritu at nagiging mga ghoul. Ipinaliwanag ng anak na lalaki na isinilang siya mula sa lupa, ngunit kung isa sa mga magulang ay tao, magiging hybrid ghoul ang isisilang, kaya pumunta sila sa ghoul ministry. Pagkatapos, nagmamakaawa siya kay Makoto na pahiramin siya ng mga tala nito, ngunit agad itong tumanggi. Pagkatapos ay natutunan nila ang tungkol sa kapanganakan ng doppelganger na lumilitaw sa iba't ibang lugar sa ilang oras bilang parusa mula sa mga Diyos. Nang marinig ito, sumang-ayon si Yan Agida, sinasabing kinamumuhian niya ang mga Diyos na tinatrato ang mga ghoul na parang makasalanan. Mamaya nang makabalik na sila sa bahay, malungkot na inamin ni Makoto na hindi siya ghoul kundi Diyos, pero alam na ito ni Haruaki, dahil nabasa niya ito sa diksyonaryo ng mga ghoul noong unang araw niya. Bukod pa rito, hindi naaapektuhan si Makoto ng kanyang mahika. Nang marinig ito, binigyan siya ni Makoto ng headlock at tinanong kung bakit hindi siya nagsalita ng mas maaga, at nagsimulang makipaglaban kay Haruaki. Tiniyak ni Haruaki sa kanya na palagi siyang magiging estudyante ng klase 2 hanggang 3 at walang magagalit sa kanya. Di nagtagal, kumalma si Makoto at pareho silang nangako na magsasama sila. Malapit nang magsimula ang semestre ng Setyembre at ikinagulat ni Haruaki, sumali ang lalaking taga-Tokyo sa paaralan upang mapabuti ang komunikasyon sa pagitan ng mga Diyos at mga ghoul. Ang pangalan niya ay Isaburo Ebuso at tuwang-tuwa si Haruaki na makita siya. Ngayon ay ipinakilala si Ebuso sa iba pang mga guro at si Miki ay sabik na makipagkaibigan sa Diyos ng swerte. Nang umalis sina Hadanaka at Haruaki, tinanong ni Miki si Ebuso kung bakit siya sumali sa kanilang akademya. Ebuso casual na sumagot na dumating siya bilang bahagi ng exchange program at alam na niya ang tungkol sa kapangyarihan ni Haruaki kaya sisiguraduhin niyang hindi magdudulot ng gulo. Hinawakan ni Miki ang kurbata ni Ebuso at sinabihan siya na may kaalaman na siya tungkol sa kapatid nito na si Makoto, kaya huwag na siyang magtangkang makipaglaro sa kanya. Dinala ni Haruaki si Ebuso sa kanyang klase, ngunit bago pa man sila makapasok, nagkaharap si Ebuso at ang kanyang kapatid at nagkaroon ng nakakailang na katahimikan sa pagitan ng dalawa. Sabi ni Haruaki, sa tingin niya ay kamukhang kamukha ni Ebuso si Makoto, pero binaliwala siya ni Makoto at pumasok sa loob.
Hindi nagtagal, nagpakilala si Ebuso bilang kanilang homeroom teacher at lahat ay nag-isip na kamukhang kamukha niya si Mikito, ngunit muling pinabulaanan ni Mikito ang kanilang mga sinasabing hindi niya kilala ang estranghero. Hindi nagtagal, nagsimula na sila sa maikling klase sa tula at lahat ay natututo ng ilang bagay, habang tumutulong si Ebuso. Nagtatampo si Memkichi dahil hindi niya gusto na binabago ni Ebuso ang kanyang tula at galit na nagbuntong hininga. Sinasabing mas gusto niya si Haruaki. Gayun din, patuloy na binabaliwala ni Makoto ang bagong guro, tanging kay Haruaki lang nagtatanong. Pagkatapos ng tanghalian, si Haruaki ay sabik na tumakbo patungo sa klase upang magbigay ng karagdagang aralin at tala sa The Cat Ghoul, ngunit nawalan siya ng tiwala nang makita niyang sikat na si Ebuso sa kanyang mga kaklase at humihingi ng tulong si Akasane sa bagong guro. Nalulungkot, tumatakbo siya ng buong bilis at sinusundan siya ni Makoto, habang pinupulot ni Zashiki ang aklat ng mga tala ng pusa na aksidenteng nabitawan ni Haruaki. Nakita ng mga guro na nakulong na naman siya sa ilalim ng mesa, nagtatago sa kalungkutan dahil hindi niya matanggap na mas magaling ang bagong guro kaysa sa kanya. Hiniling ng punong guro kina Hadanaka at Miki na kausapin siya at pakinggan ang kanyang mga problema. Sumulong si Hadanaka at nalaman kay Haruaki na nawalan siya ng tiwala sa sarili dahil hindi siya sapat para sa mga estudyante. Nang patuloy na sinisisi ni Haruaki ang sarili, nawalan ng kontrol si Hadanaka at sinimulang pinaghahampas ang kanyang mesa, sinisigawan siya na lumabas. Pagkatapos ay lumapit si Miki, humihiling kay Haruaki na magbukas sa kanila at huwag mag-alala ng mag-isa, at maghanap ng solusyon ng magkasama. Pero lalo siyang sinarhan ni Miki matapos niyang simulan ang pagbanggit sa pagkabirhe ni Haruaki at iba pang walang katuturang bagay. Samantala, hinahanap ni Makoto si Haruaki, ngunit ang kapatid nito ang lumapit sa kanya. Tinanong ni Makoto kung bakit siya sumali sa Ghoul School, kahit na galit siya sa kanila. Hindi pinansin ni Ebuso ang tanong niya at pinahanap siya kay Haruaki, na nagtatago sa silid ng guro, at mabilis na tumakbo si Makoto. Hindi nagtagal, nakita niya si Haruaki at tinanong kung bakit siya sobrang nalulungkot nitong mga araw na ito. Inilaladlad niya ang kanyang kamay, hinihiling kay Haruaki na lumabas, ngunit nang hindi ito gawin ni Haruaki, hinawakan niya ito sa lalamunan at hinayla palabas. Umiiyak si Haruaki na laging mababa ang marka ng kanyang mga estudyante, habang patuloy siyang nakatuon sa sarili niyang damdamin at hindi siya makapagturo ng maayos tulad ni Ebuso. Sinigawan siya ni Makoto na sinasabing siya ang pinakamahusay, gayunpaman, ganoon nga siya at kahit mangako si Ebuso na tataasan ang marka ni Akasama, magagamit ni Haruaki ang kanyang kakaibang paraan ng pagiging tanga upang tulungan ang kanyang mga estudyante at matulungan si Akasama na makakuha ng 100 puntos. Bukod pa rito, gusto niya ang kakaibang paraan ng pagtuturo ni Haruaki. Hindi nagtagal, pumasok si Akasama sa silid at hiniling kay Haruaki na turuan siya dahil magalang niyang tinanggihan ang alok ni Ebuso dahil gusto niya ang paraan ng pagtuturo ni Haruaki. Biglang pumasok din ang ibang mga ghoul sa silid para pasayahin si Haruaki. Masayang niyakap ni Haruaki sina Akasama at Makoto at hiniling ng lahat na maging sarili niya. Tiniyak nila sa kanya na ang mga tulad nilang Hangul ay nangangailangan ng Hangul na guro at dinagtagal ay nagsimulang humagulgul si Haruaki at niyakap ang lahat. Kinabukasan, lahat ay sobrang nasasabik sa parada sa gabi at si Hijita ay may masayang ideya na magbukas ng Mermaid Cafe kung saan lahat sila ay magsuot ng swimsuit para makaakit ng maraming customer. Pero nang imungkahi ni Haruaki na magbukas ng Uniform Cafe, lahat ay nagalit at sumigaw na kakaiba at hindi cool ang kanyang ideya. Pagkatapos ng ilang pagtatalo at kaunting gulo kung saan aksidenteng nakapasok sila sa opisina ng punong guro, sa wakas ay nagpasya sila na magbubukas ang klase 2 hanggang 3 ng isang game cafe upang bayaran ang mga bagay na kanilang nasira sa paaralan. Sa kanilang araw ng pahinga, sumakay silang lahat ng tren para bumili ng mga bagay para sa pista ng kultura at sumama rin si Ebuso sa kanila. Laging may kakaibang nararamdaman si Ebuso tungkol sa lumang tram pero sumasakay pa rin siya kasama ng lahat. Sa loob ng tren, nakita nila si Dr. Takahashi at si Yudegawa na magkasama at nagsimulang sumigaw ang mga tao kay Dr. Takahashi dahil sa akala nila ay masamang nakikipagkaibigan siya kay Yudegawa dahil mas bata ito. Upang linawin ang mga bagay, ipinaliwanag ni Yudegawa na wala siyang magulang at si Dr. Takahashi ang kanyang tagapag-alaga na nag-aalaga sa kanya.
Humingi rin siya ng paumanhin sa hindi niya pagsasabi sa lahat ng mas maaga. Mukhang nag-aalala si Yudegawa kay Nyuudo pero sinabi nito na okay lang siya. Nang tanungin ni Haruaki kung may gusto siyang sabihin, ibinahagi ni Nyuudo na tao rin ang kanyang ina at namaya pa ito ilang panahon na ang nakalipas. Pagkatapos noon, nagsimula na silang lahat magkwentuhan tungkol sa kanilang mga pamilya at nagpatuloy sa pag-uusap ng ilang sandali. Mamaya, papasok ang tren sa isang tunnel at hihinto sa isang lugar na tinatawag na Graveyard Town at sobrang natakot si Haruaki nang makita niya ang mga kalansay na nakaupo sa mga bangko. Ipinaliwanag ni Dr. Takahashi na mga bangkay lamang sila, gaya ng sinasabi ng pangalan ng istasyon. Sa palagay ni Ebuso, baka may ghoul sa loob ng tren kaya binuksan ni Hatanaka ang pinto ng driver at naghandang lumaban sa sinumang naroroon. Pero nagulat sila nang makitang walang laman ang uniforme ng driver at sinabi ni Ebuso na baka ibang tao ang nagkokontrol ng tren. Sinimulan nilang imbestigahan kung ano ang mali sa tren pero walang tila nagiging malinaw. Biglang lumutang sa hangin sina Hatanaka at Takahashi at lumipad patungo sa ibang kompartimento. Sa tingin ni Makoto, gusto ng tram ang mga naiwang tao dahil may kaluluwa at dugo sila na wala ang mga ghoul. Nyuudo ay kalahating tao at ang kaluluwa ni Yudegawa ay nagmula sa mga tao kaya gusto ng tram ang mga ghoul mula sa ibang lahi at malamang na hinahabol sila. Samantala, bumalik sina Takahashi at Hatanaka sa dining compartment ng tren ngunit mga uniforme lang ang kanilang nakita na walang tao o ghoul sa loob. Ginagamit ni Takahashi ang kanyang hirenggilya para tusukin ang tren at hindi nagtagal ay niyanig ang tren at nagsimulang atakihin sila ng lahat ng uniforme. Pagkaraan ng ilang sandali, hinawakan nila ang mga uniforme at halos sirain ang silid kainan. Pagkatapos ay pumunta sila sa silid tulugan ngunit isang matamis na amoy ang nagpapatulog kay Hatanaka at si Takahashi ay halos hindi makatulog pagkatapos gumamit ng iniksyon para mapanatili siyang gising. Natatakot sila kapag nakita nilang puno ang tren ng mga patay na tao na nagiging nakakatakot na mga ghoul pagkatapos silang lamunin ng tren. Patuloy silang pinagagalit ni Takahashi sa pagsasabing gusto niyang pag-aralan ang kanilang mga katawan at patuloy silang pinuproblema kahit na malapit na siyang mamatay. Kasabay nito, sinisikap ng iba na alamin kung ano ang nangyayari sa tren nang biglang may dalawang kamay na nakasuot ng guwantes ang humawak kay Nyuudo at Yudegawa at hinayla sila palayo. Hinabol sila ni Haruaki para iligtas at nalaman niyang ang mga kamay ay sa konduktor ng tren. Niloloko niya ang konduktor sa pagsasabing may mga pasaherong sumasakay ng walang tiket para umalis ang mga kamay at hanapin ang mga pasaherong iyon. Ngayon, mag-isa na lang si Makoto at ang kanyang mga kapatid, at nang may kamay na sumubok na abutin si Ebuso, binali niya ito sa dalawa sa isang kibot lang ng kanyang kamay, at sinabi ni Makoto na hindi kailanman nagbabago si Ebuso. Pero hindi nagtagal, mas maraming kamay ng konduktor ang nagpakita sa karwahe ni Makoto at naghanda silang labanan ang mga ito. Pagkatapos ay narinig nila ang boses ni Haruaki sa mga speaker ng tren na nagsasabi sa lahat na pumunta sa tuktok ng tren para hindi sila magkahiwa-hiwalay ng mga pinto. Hindi nagtagal, sumali sa kanila sina Ebuso at Makoto at sinabing natanggal na nila ang konduktor. Hinihintay nila si Hatanaka at ang iba pero biglang nagwala ang tren at nagsimulang maghagis ng mga Hot Wheels sa kanila. Pero biglang sumulpat si Hatanaka mula sa likod at pinutol ang mga gulong gamit ang kanyang espesyal na mga braso. Sa wakas, nagkasama-sama ang lahat at sinabi ng isang marshmallow kay Haruaki ang tungkol sa nakakatakot na mga ghoul na tao na halos kumain kay Takahashi at Hatanaka. Sa kabutihang palad, nailigtas sila ng marshmallow gamit ang sobrang bahong bulaklak ng Rafflesia at nagsimulang magbagsakan ang mga ghoul isa-isa. Nagpasalamat si Haruaki sa marshmallow at hiniling kay Takahashi na hanapin ang kaluluwa ng tren, ngunit wala siyang makita at sinabing walang supernatural na kapangyarihan ang tren. Pagkatapos ay hiniling ni Haruaki kay Nyuudo na gamitin ang kanyang matalas na mata upang tingnan ang unahan ng tren at nakita ni Nyuudo na ang tren ay hinihila ni Akasha, isang ghoul na kumukuha ng mga bangkay. Gusto ni Haruaki na pigilan ito kaya binuhat siya ni Ebuso at tumalon sa karwahe ng Kasha. Pinakalma ni Haruaki ang Kasha at nalaman na ito ay isang pusa na naging ghoul dahil sa labis na kalungkutan. Pinalaya niya ang Kasha mula sa sakit nito at hiniling na huwag na muling magdulot ng gulo. Pagkatapos ng kaunting pagtatalo at pag-aayos ng mga bagay, bumalik sa normal ang tren.
Biglang nagising ang lahat sa istasyon ng Hyakki Island nang ginising sila ni Hijida at ng iba. Ipinaliwanag ni Takahashi na maaaring parang panaginip lang, pero gumaling na ang kanilang mga sugat at totoo ang lahat ng ito. Masaya ang lahat dahil ligtas sila at naghahanda para magpatuloy sa pamimili para sa parada sa gabi ng pagdiriwang ng kultura.